Kabanata 1151. Mabilis na dumating. Matagal nang nasa ligaw na kontinenteng ito si Wang Lin. Kung isa sa alang-alang ang bagay sa Origin Sect, hindi na siya makakatagal pa sa ligaw na kontinenteng ito. Kahit na hindi siya natatakot sa Purple Dao Sect, kung wala siya roon, ang Origin Sect ay mapapawi sa kanilang kasalukuyang lakas. Kung ito ay ang nakaraan, hindi na ito pinansin ni Wang Lin, ngunit dahil napatay niya ang mga tao ng Purple Dao Sect, nasangkot na siya sa bagay na ito. Bukod dito, ang matalinong babaeng cultivator na iyon, si Lu Yanfei, ay magalang din na nagbigay sa kanya ng isang pagkakakilanlan. Gayun din, naroon ang clone ng matinding yin na kailangan niyang makuha mula sa mga tao ng Purple Dao Sect. Kaya naman, nagpa siya si Wang Lin na kumilos ng mayabang kahit minsan at ginamit ang itim na unggoy na kakaamo pa lang niya para sumugod sa pugad ng mga mabangis na hayop na ito upang magnakaw ng mga halamang gamot. Hinayaan niya ang hukbo ng mga hayop na sundan sila. Dapat sabihin na hindi inakala ni Wang Lin na ang itim na unggoy ay magagawang magnakaw ng napakahusay. Parang sanay na ito. Ang ganitong uri ng kasanayan ay malinaw na hindi isang bagay na natutunan sa magdamag. Matapos gawin ito ng napakatagal, naging pangalawang kalikasan na ito. Sa mga araw na ito, hindi na kailangan ni Wang Lin na magtakda ng target. Ang unggoy ay napakapamilyar sa kontinenteng ito at kumikilos na parang kidlat. Magmamadali itong kunin ang damo at pagkatapos ay tatakbo ng hindi lumilingon. Pagkatapos ng bawat matagumpay na pagnanakaw, ang itim na unggoy ay hindi napigilan na magpalabas ng dagandong sa pananabik. Parang nasisiyahan sa sarili nitong pag-uugali. Ang dahilan ng mapangiti ni Wang Lin ay ang malabo niyang pakiramdam na ang itim na edad na ito ay sikat sa ligaw na kontinenteng ito. Napakahusay nito sa pag-iwas sa mga halimaw na humahabol dito, na parabang madalas nitong gawin ito. Kung ang mga mabangis na hayop na ito ay isang beses lamang ninakaw ang kanilang mga halamang gamot, hindi sila hahabulin ng ilang araw nang walang pakialam sa pagkahapo. May bakas ng kabaliwan at malalim na puot sa kanila. Nagsimulang mag-isip si Wang Lin na ang ilan sa mga halamang itinago ng mabangis na hayop na ito ay hindi tumutubo sa mga taluktok ng bundok kundi sa ibang mga lugar. Mga lugar na kailangan ni Wang Lin na ipalaganap ang kanyang divine sense para mahanap. Kung hindi, ang mga lugar na ito ay magiging napakahirap na matuklasan ng kanyang mga mata dahil sa hamog na ulap. Gayunpaman, ang itim na unggoy ay hindi naapektuhan, na parabang alam na nito kung saan nagtatago ang mga halamang gamot. Gumalaw ito na parang kidlat habang ninakaw ang mga halamang gamot at umalis. Parabang matagal nang pinagmamasdan ng itim na unggoy ang lahat. Sa mga araw na ito ng pagnanakaw, ang itim na unggoy ay uminit kay Wang Lin. Minsan ay titingin ito sa balikat nito kay Wang Lin na parabang nakatingin ito sa isang taong nasa parehong trabaho. Dahil sa natuklasang ito, naalala ni Wang Lin ang araw na pinaamo niya ang itim na unggoy. Kahit na malinaw niyang inihayag ang isang mas malakas na paglilinang at nasugatan ng itim na unggoy, ang unggoy ay hindi pumayag na magbigay. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng puot at ayaw. Hanggang sa banta ng kamatayan ay tuluyan na itong nagbunga. Marahil, ang itim na unggoy na ito na madalas na nagnakaw ng mga halamang gamot ng iba ay tiyak na nadama na napakakomplikado ng ito ay ninakawan sa halip. Gayunpaman, mukhang napakaraming mabangis na hayop ang humahabol sa atin. Umupo si Wang Lin sa likod ng itim na unggoy at tumingin sa dust storm sa likod niya. Ang mga galit na dagandong ay patuloy na nagmumula sa kanyang likuran at sa kanyang mga tainga. Inilagay na niya ang mga hayop sa lamok sa kanyang imbakan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi angkop para sa mga hayop na lamok na lumitaw. Napakaraming mabangis na hayop ang humahabol sa kanila, at marami ang mga hayop na hindi man lang nila ninakaw. Sa sandaling nakita nila ang itim na unggoy, sumama sila sa hukbo na hinahabol ang unggoy. Mula sa malayo, imposibleng makita kung gaano karaming mabangis na hayop ang naroon. Makikita mo lamang ang isang linya ng alikabok na sinisipa, at ang mga mabangis na hayop ay determinadong hulihin ang itim na unggoy. Ang itim na unggoy ay pumikit sa lahat ng ito. Habang tumatakbo ito, minsan ay pinipilipit nito ang katawan upang maiwasan ang mga spelling. May ilang pagkakataon na itinulak ito sa masamang sitwasyon at paulit-ulit itong umuungal na parang nagmumura. Isang ngiti ang ipinakita ni Wang Lin habang inabot ng kanyang kanang kamay ang walang laman at binuksan ang kanyang storage space. Naglabas siya ng dilaw na anting-anting at inilagay sa balikat ng itim na unggoy. Sa isang iglap, isang dilaw na bagyo ang sumabog sa paligid ng itim na unggoy at ito ay umarangkada sa kalangitan. Nang inig ang katawan ng itim na unggoy at puno ng saya ang mga mata nito. Ang bilis nito ay biglang tumaas, at tumalon ito sa hangin at lumapag sa harap ng hukbo ng hayop. Gayunpaman, hindi ito agad nakatakas. Angal nito sa hukbong halimaw. Pagkatapos ay sumugod ito sa hukbong halimaw, sinuntok at sinipa ang daan bago sumibak sa kabilang panig. Ang lahat ng mga hayop ay umungal at naging mas baliw. Nang makita na ang itim na unggoy ay malapit ng sumibol, bahagyang napangiwi si Wang Lin at tinapik ang balikat ng itim na unggoy. Agad na huminto ang itim na unggoy at muling tumakbo.
Unti-unting lumipas ang oras. Dahil sa pagbilis ng itim na unggoy, naging parang tulisan ito. Niwalis nito ang bawat lugar na alam nitong may mga halamang gamot at agad na umalis matapos itong inumin. Ang hukbo ng hayop sa likod ni Wang Lin ay unti-unting lumaki. Ang lupa ay nanginig at ang hamog ay kumulo. Matapos umikot sa ligaw na kontinente, tila hindi nasisiyahan ang itim na unggoy. Sumunod ito patungo sa gitna ng kontinente na sinusundan nito ng hukbo ng hayop. Kinakalkala ni Wang Lin ang oras at hindi napigilan ang itim na unggoy. Sa mga araw na ito sa ligaw na kontinente, unti-unting nalaman ni Wang Lin na may mga mabangis na hayop na mas mataas ang ranggo sa loob. Mabilis na sumugod ang itim na unggoy patungo sa gitna ng kontinente. Walang masyadong bundok dito, at sa halip ay napuno ito ng mga lambak na napapaligiran ng mga burol. Ang mga lambak ay halos puno ng hamog, na ginagawang imposibleng makita ang loob, ngunit kadalasan ay may nakakatakot na presyon na nagmumula sa loob ng mga ito. Nang pumasok ang itim na unggoy sa lambak, naging seryoso si Wang Lin. Ang mga lambak na ito ay masyadong tahimik na walang mga dagandong ng mabangis na hayop. Nang makapasok na ang itim na unggoy, wala na itong laman. Parang nawala lahat ng mabangis na hayop dito. Hindi lang si Wang Lin ang naguguluhan. Kahit ang itim na unggoy ay bumagal. Nakatingin ito sa unahan at hindi alam kung matutuloy pa. Bahagyang nag-isip si Wang Lin at nagsimulang manginig ang lupa. Ang hukbo ng halimaw ay sumugod sa gitnang bahagi ng kontinente at sinugod ang itim na unggoy. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagningning ang kanyang mga mata habang nakaturo siya sa harapan. Agad na nagsimulang sumugod ang itim na unggoy. Sa ilalim ng utos ni Wang Lin, ang itim na hayop ay hindi kumikilos ng mabilis at ang hukbo ng hayop ay unti-unting naabutan. Mukhang ang hukbong halimaw na ito ay sumusugod sa mga lambak na ito sa ilalim ng pamumuno ng itim na unggoy. Mabilis na lumipas ang oras. Habang gumagalaw ang itim na unggoy sa lambak, sumugod din ang hukbo ng hayop. Sa sandaling iyon, naningkit ang mga mata ni Wang Lin. Tumayo siya at tumingin sa harapan. Kasabay nito, isang madilim na boses ang nagmula sa harapan. Ang Five Poison Sect ay may dapat asikasuhin dito. Mga walang kwentang tao, umalis na kayo dali. Ang madilim na boses ay nagsimulang magsalita nang ito ay naging isang pagiyak. Halatang nakita ng boses ang walang katapusang hukbo ng mabangis na hayop na humahabol sa itim na unggoy. Sa sandaling ito, nakita rin ng Divine Sense ni Wang Lin ang 8 higanting bungo sa labas ng lambak na sumisipsip sa mga patay na kaluluwa at ginagawa silang mga pag-atake. Nakita rin niya ang isang lantang matandang babae na nakatayo sa isa sa mga bungo. Nanliit ang mga balintataw ng matandang babae. Ang hamog dito ay umabot kaya hindi siya masyadong makakita ng malayo at limitado ang kanyang Divine Sense. Gayunpaman, ang mga vibrations mula sa lupa ay unti-unting lumakas, at sa lalong madaling panahon ng walang katapusang alon ng hayop ay pumasok sa saklaw ng kanyang banal na kahulugan. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Gayunpaman, sa kanyang antas ng paglilinang, ang kanyang katalinuhan ay mataas. Matapos makita ang itim na unggoy, agad niyang napagtanto na ang malaking bilang ng mga halimaw na ito ay hinahabol ang itim na unggoy at ang puting buhok na cultivator sa balikat nito. Isang pahiwatig ng hangarin na pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi siya naniniwalang nagkataon lang ito. Maaaring ito ay ang Clear Flower Sect na nagpapadala ng mga reinforcement o isa sa 6 pang sekta ang dumating ng maaga. Napakabilis nilang dumating. Isang hakbang pasulong ang matanda at sinugod ang itim na unggoy. Nagsimulang kumalat ang isang lasong ambon sa kanyang harapan. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at agad niyang napagtanto na hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang labanan. Ang 8 bungo na ito ay malinaw na isang porma sayon upang bitag at pumatay ng tao o hayop sa loob ng lambak. Gayunpaman, wala siyang oras para magpaliwanag. Ang matandang babae ay masyadong mabilis at ang lason ay umiihip na sa ganitong paraan, at siya ay may layuning pumatay. Tumalon si Wang Lin mula sa itim na unggoy at binigyan ng utos ang itim na unggoy. Ang itim na unggoy ay tahimik na nagbago ng direkta pasulong sa 8 bungo sa paligid ng lambak. Kasabay nito, ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro pasulong. Agad na lumitaw ang itim na hangin at naging mga itim na dragon na sumugod sa matandang babae. Ang antas ng paglilinang ng matandang babae ay kapareho ng kay Song Wood, sa kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Cleaner. Gayunpaman, ang kanyang pagtatanim ng lason ay ginawa siyang napakalakas at mas malakas kaysa kay Song Wood. Nang makita ang itim na hangin na lumalapit, agad siyang gumawa ng selyo at iniluwa ang 3 subaw ng hangin. Ang unang hininga ay naging pulang fog na mabilis na kumalat. Bumangga ito sa itim na hangin at isang makalangit na dagandong ang naganap. Ang pangalawang hininga ay naging itim na tubig na bumubulwak na parang ulan. Tumagos ito sa pulang fog at dumiretso sa Wang Lin. Bawat patak ng itim na tubig ay naglalaman ng kakaibang lason. Kung isang patak lang ang dumaong, sapat na para mabulok ang kanyang laman sa isang pool ng dugo.
Ang ikatlong hininga ay kumislap ng 7 kulay bago ito naging isang estatwa na mahigit 1,000 talampakan ng taas. Poison King, mangyaring lumitaw. Poison Spirit Seal. Ang matandang babae ay may bisyo at agad na ginamit ang kanyang pinakamalakas na spell. Nagliwanag ang mga mata ng Poison King statue. Pagkatapos ay lumabas sa kanila ang liwanag na tila corporeal at bumuo ng itim na marka sa harap ng rebulto. Sa sandaling lumitaw ang selyo, sinisingil nito si Wang Lin. Kung ito ay damapo sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kanyang laman na nagiging isang pool ng dugo, maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay agad na mamamatay sa lason. Ang matandang babae ay lubhang mabisyo. Upang inumin ang Jade at Nirvana Void Pill recipe para sa kanyang sarili, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na spell para patayin si Wang Lin. Nag-aalala pa nga siya na baka magalit si Wang Lin, kaya iwinagayway niya ang manggas at lumitaw ang isang maliit na ahas na parang kidlat. Ang maliit na ahas na ito ay ang kanyang buhay na nakaugnay na hayop at ganap na itim. May maliit na korona na parang sukle ng tandang sa ulo nito, at sa sandaling lumitaw ito, napuno ng malansang amoy ang lugar. Kabanata 1152. Sa loob ng lambak. Gayunpaman, ang matandang babaeng ito ay minamaliit ang itim na hangin ni Wang Lin. Ngayong naabot na ni Wang Lin ang Nirvana Cleanser Stage, ang kapangyarihan ng mga spell ni Bai Fen ay nagsimulang magpakita ng kanilang tunay na kalikasan. Higit sa lahat, pagkatapos ng kapalaran na ibinigay sa kanya ni Qing Lin, si Wang Lin ay nagkaroon ng malalim na antas ng pag-unawa sa mga spell ni Bai Fan. Nang bumangga ang 5 itim na dragon sa pulang fog ay iniluwa ng matandang babae, isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw-ngaw. Ang 5 dragon ay umungal, mabilis na pinunit ang pulang fog, at napalitan ng isa. Ang 5 itim na dragon na ito ay mabilis na nagsanib at isang malakas na aura ang lumitaw. Mabilis itong naging itim na sibat. Ang sibat na ito ay hindi totoo at malinaw, ngunit ang aura mula rito ay nanginginig sa langit. Umalis ang sibat. Hindi nito pinansin ang itim na ulan at poison seal at nilapitan ang matandang babae. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Halos sa sandaling iniluwa ng matandang babae ang 3 hininga at inilabas ang maliit na ahas, ang itim na sibat ay wala pang 100 talampakan mula sa kanya. Isang malakas at malamig na hangin ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng matandang babae. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay itinulak ng hangin at ang kanyang mga pupil ay lumiit nang siya ay mabilis na umatras. Wala siyang oras upang kontrolin ang mga spell na umaatake kay Wang Lin, at ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng selyo. Lumitaw ang mga itim na kaliski sa kanyang kulubot na balat. Sa sandaling ito, hindi siya mukhang tao, ngunit mas katulad ng isang humanoid na hayop. Ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Wang Lin at lumutang siya sa hangin. Ang unang dumating ay ang selyo na nabuo sa pamamagitan ng titig ng rebulto. Gumalaw ito ng napakabilis at napapikit sa dibdib ni Wang Lin. Walang oras para umiwas, ngunit hindi nilayo ni Wang Lin na umatras. Ang antas ng cultivation ng matandang babaeng ito ay bahagyang mas mataas kaysa kay Wang Lin at ang kanyang mga spell ay mas malakas kaysa kay Song Wood. Ang kanyang mga pag-atake ay mabisyo, ngunit pinatay ni Wang Lin ang kanyang patas na bahagi ng Nirvana Cleanser Cultivator. Ang mas matapang na tao ay nanalo sa makitid na landas. Sa sandaling sumara ang poison seal, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinulak palabas. Bigla siyang wala pang 7 pulgada mula sa poison seal. Sa sandaling ito, itinuro ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang likod ng kanyang kanang palad sa napakabilis na bilis. Sa tuwing itinuturo niya, umaalingaw-ngaw ang dumadagandong na dagandong. Ang lahat ng pinagmulang enerhiya sa loob ng 10,000 talampakan ay kinokontrol ng isang malupit na paraan upang matipon sa dulo ng daliri ni Wang Lin at pagkatapos ay pumunta sa kanyang palad. Bagamat parang mabagal ito, saglit lang. Sa sandaling ang lason ay tumakip sa palad ni Wang Lin, isang makabasag lupa na putok ang nagmula sa palm ni Wang Lin at kumalat palabas. Sa epekto nito, hindi na nakalapit ang itim na ulan na inilabas ng matandang babae at naitulak ito palayo. Hindi nito nagawang saktan si Wang Lin. Ang putok na ito ay mas malakas kaysa kulog at nagsimulang umalingaw habang kumalat ito sa buong kontinente. Maging si Wang Lin ay hindi makayanin ang tunog na ito, at hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang. Nanginginig ang poison seal at hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw dito bago ito nabasag. Ang malupit na pinagmula ng enerhiya mula sa palad ni Wang Lin ay nagtulak sa basag na selyo pabalik at ito ay damapo sa dibdib ng estatwa. May lumabas na itim na handprint sa dibdib ng rebulto at nagsimulang kumalat ang 2 bitik sa rebulto. Tapos nagkapira-piraso ang estatwa. Sa sandaling ito, umatras si Wang Lin ng ilang hakbang. Ang maliit na ahas ay sumabog sa shockwave sa pamamagitan ng puwersa at sinugod si Wang Lin. Sumirit ito at naglabas ng napakalason na gas. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin habang inabot niya ang kawalan at binuksan ang kanyang storage space. Nag-walk out ang pilak na babaeng bangkay. Nang hindi kailangan ni Wang Lin na mag-utos, sinugod ng babaeng nakapilak ang maliit na ahas.
Tinalon ni Wang Lin ang babaeng nakapilak at ang maliit na ahas at direktang sinugod ang matandang babae. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang babae habang patuloy sa pagtakbo, sinusubukang iwasan ang itim na sibat. Gayunpaman, ang itim na sibat ay nakalok sa kanya at kumilos ng mas mabilis at mas mabilis. Parang masisira ang espasyo dito. Matapos makitang lumabas si Wang Lin mula sa kanyang pamatay na pormasayon, mas naging malungkot ang kanyang mukha. Kinagat niya ang kanyang dila at maglalabas na sana ng mas maraming lason ng sumili sa mga mata ni Wang Lin ang layuning pumatay at itinuro siya nito. Tumigil ka. Ang hindi mabilang na mga invisible thread ay biglang lumitaw sa mundo at bumalat sa kanya. Ang salitang, stop, ay naging sanhi ng matinding panginginig ng kanyang katawan. Lumabas ang berdeng usok sa bibig niya at agad siyang napasigaw. Ang bibig ng lasong dugo ay hindi iniluwa at sa halip ay damaloy sa kanyang lalamunan. Ang dugong ito ay naglalaman ng lason na karaniwang hindi makakasama sa kanya. Gayunpaman, naantala ito nung gagamitin na niya ito at ang stop spell ay nagyelo sa kanyang katawan. Sa pagsigaw niya, nagsimulang magnas ang malaking bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang itim na sibat ay sumara at tumagos sa dibdib ng matandang babae. Hindi ito tumagos sa kanyang katawan ngunit sumabog. Biglang huminto ang sigaw ng matandang babae at bumagsak ang katawan niya sa pool ng dugo. Ang kanyang mahinang pinagmulang kaluluwa ay malapit nang makatakas ng iwinagayway ni Wang Lin ng kanyang manggas at makuha ito. Bagamat maikli lang ang labanang ito, nakaramdam pa rin ng takot si Wang Lin sa kung gaano ito kapanganib. Ang mga spelling ng lason ng matandang babae na ito ay sapat na upang hayaan siyang talunin ang karamihan sa mga tao sa parehong antas ng paglilinang. Kahit na ang mga taong may mas mataas na antas ng paglilinang ay magdurusa sa kanyang lason kung hindi sila handa. Isang napakakaraniwang bagay para kay Wang Lin na pumatay ng mga tao. Ngunit ang pagpatay ngayon ay nangyari ng walang dahilan. Ni hindi nga niya ito kilala, at kung hindi dahil sa tinangka nitong patayin, hindi niya ito papatayin ng walang dahilan. Ang maliit na ahas na nakikipaglaban sa babaeng naka-silver ay biglang nanginig at nanghina matapos mahuli ang matandang babae. Hindi nagtagal, nahuli ng babaeng nakapilak ang ahas. Sa sandaling ito, nalampasan na ng itim na unggoy ang larangan ng digmaan at pumasok sa lambak na nakapalibot sa 8 bungo. Ang hukbo ng halimaw ay sumugod sa lambak. Mayroong 1 toneladang mabangis na hayop, at dahil wala na ang matandang babae, naging hindi matatag ang 8 bungo. Ang kidlat na nag-uugnay sa kanilang lahat ay gumuho. Napatingin si Wang Lin sa itim na unggoy sa dikalayuan, at naunawaan ng itim na unggoy ang utos na magpatuloy sa pagtakbo. Patuloy na nanginig ang lupa habang hinahabol ito ng hukbo ng hayop sa lambak. May ilang mabangis na hayop na gustong sugurin si Wang Lin, ngunit pagkatapos niyang iwinagayway ang kanyang manggas, lahat sila ay namatay. Hindi nagtagal ay iniwan siya ng lahat ng mabangis na hayop at hinabol ang itim na unggoy. Nakikita niya pa rin ang dust storm na sinisipa. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at tinitigan niya ang 8 bungo na lalong naging hindi matatag, na parang babagsak na ang mga ito. Tiningnan ni Wang Lin ng malapitan bago lumipat sa tabi ng isa sa mga bungo at tinamaan ito ng kanyang palad. Nanginginig ang bungo at nawala ang makamulto na liwanag sa paligid. Pagkatapos ay lumiit ito at naging kulay abong bungo na kasing laki ng kamao at nanatiling hindi gumagalaw. Tinataka ni Wang Lin ang natitirang 7 bungo sa parehong paraan. Ang 8 bungo na ito ay malinaw na isang set para sa isang pormasayon. Hindi sila inalis ni Wang Lin, ngunit tinatakan sila dahil hindi niya alam kung ano ang nasa lambak. Ang kanyang banal na pakiramdam ay hindi maaaring tumagos sa fog. Maingat siyang pumasok sa lambak. Kakailanganin lamang ng pag-iisip para sa selyo sa 8 bungo na mawala at ang pagkubkob mula sa dati ay bumalik. Ang lambak ay hindi masyadong malaki. Ang unang nakita ni Wang Lin nang pumasok siya ay isang bangkay. Nabubulok na ang bangkay at masasabi na lamang niya na ito ay isang lalaking cultivator. Isang napaka hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa bangkay. Matapos sumimangot, naglakad si Wang Lin pasulong at hindi nagtagal ay dumating sa gitna ng lambak. Ang kanyang banal ay dahan-daang kumalat at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang isang figure na nakaupo roon kasama ang 4 na bangkay na namatay dahil sa lason. Salamat sa pagligtas sa akin. Isang mahinang boses ang nanggaling sa taong nakaupo doon. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang dahan-dahan siyang lumakad pasulong at malinaw na nakikita ang lahat sa harapan niya. Nabubulok na ang 4 na bangkay. Madilim ang kanilang mga mata at may bahagyang pagkalito sa kanila. Ang parehong mabahong amoy ay nagmumula rin sa kanilang mga bangkay. Ang nakaupo doon ay isang medyo may edad na lalaki. Mapatla ang kanyang mukha na walang bahid ng dugo at may itim na linya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasa bingit ng kamatayan. Tila napakalayo ng nabuong lason sa loob niya. Ito ay hindi isang ordinaryong lason, ngunit isang napakalakas na lason. Late Stage Nirvana Cleanser. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin.
Ang isang lason na sapat na malakas upang patayin ang isang huling yugtong ng Nirvana Cleanser Cultivator ay isang tugma para sa Seventh Heaven Poison. Dumating din ba ang fellow cultivator para sa recipe ng Jade at tableta? Hindi ko alam kung saang sekta kagaling. Ngunit naniniwala ako na ang dalawang bagay na ito ay isang bagay na dapat mong makuha. Kahit na hindi ko ibigay ang mga ito sa iyo, naniniwala akong may paraan ka para buksan ang aking storage space. Kalimutan mo na ito, hahayaan kitang makuha ang dalawang bagay na ito, ngunit mangyaring patayin mo ako upang hindi ko na maranasan itong Thousand Purple Worm. May pait sa mukha ng medyo may edad na habang nagmamakaawa. Tahimik na nagmumuni-muni si Wang Lin habang nakatingin sa apat na bangkay sa lupa at pagkatapos ay sa nasa katanghaliang gulang na lalaki bago tumanggo. Ang apat na taong ito ay aking mga alagad. Para maprotektahan ako, nahawa sila ng lason ng matandang babaeng iyon mula sa Five Poison Sect at namatay. May lungkot sa mga mata ng medyo may edad na. Ang apat na ito ang huli sa kanyang mga alagad. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, sila ay naging mga pinuno sa sekta. Hindi ko magagamit ang pinagmulang enerhiya na may lason na ito sa aking katawan, kaya pahiram ako ng bakas ng pinagmulang enerhiya upang buksan ang aking espasyo sa imbakan. Kukunin ko ang recipe ng Jade at tableta para sa iyo, pagkatapos ay hayaan mo akong mamatay ng mabilis. Para sa kapakanan ng mga makamundong ari-arian, napunta ako sa ganito at isinama ko pa ang aking mga disipulo, lalong lumakas ang pait sa mukha ng medyo may edad na. Hindi pa rin umiimik si Wang Lin habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itulak pa sulong. Isang strand of origin energy ang bumaril patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makalapit ito sa loob ng 3 pulgada ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, biglang nagbago ang pinagmulang enerhiya. Kabanata 1153. May katahimikan bago ang bawat pangunahing pangyayari. Sa sandaling ito ay nagbago, ang pinagmulang enerhiya ni Wang Lin ay hindi na banayad. Naglalaman ito ng puwersa ng isang bundok habang binasag nito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, nang malapit na itong lumapag, biglang nagangat ng ulo ang nasa katanghaliang gulang at naging mabangis ang mukha. Isang mapanirang aura ang malapit nang lumabas sa kanyang katawan. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Wang Lin. Pagkatapos niyang may padala ang pinagmulang enerhiya, binuksan niya ang kanyang storage space at ang bakal na espada ay hamampas pasulong. Isang sinag ng enerhiya ng espada ang bumaril pasulong at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na malapit ng sumabog ay nanginig. May lumabas na dugo sa kanyang leeg at saka nag-spray kung saan-saan. Ang namatay ay hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang mahinang pinagmulang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nakabukas habang nakatitig kay Wang Lin, at ang kanyang ulo ay nahulog at gamulong sa lupa. Mabangis pa rin ang malamlam niyang tingin. Ang kanyang panlilinlang bago ang kanyang kamatayan ay hindi matalino, ngunit ito ay kaakit-akit para sa mga taong humanga sa Jade at Peel recipe. Gayunpaman, walang alam si Wang Lin tungkol sa kanila. Higit sa lahat, pagkatapos pumasok ni Wang Lin sa lambak, nakita niya ang unang bangkay at pagkatapos ay ang 4 na bangkay pagkatapos. Sa ibabaw, lahat sila ay mukhang pareho, na parang namatay sa lason sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, mayroon talagang ilang mga banayad na pagkakaiba. Si Wang Lin ay palaging maingat, kaya kahit na maliit ang mga pagkakaiba, nakita pa rin niya ang mga ito. Talagang namatay ang unang bangkay dahil sa lason sa kanyang katawan. Ang iba pang 4 ay hindi ganito. Pinatay muna sila tapos nag-activate ang lason sa katawan nila. Dahil sa posisyon ng 4 na katawan, nag-isip si Wang Lin. Ang 4 na taong ito ay tila pinatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ilang kadahilanan. Maaaring sila ay kanyang disipulo gaya ng sinabi niya, o maaaring sila ay mga alagad ng matandang babae. Sa madaling salita, ayaw malaman ni Wang Lin ang karma sa likod ng lahat ng ito. Ang alam niya lang ay nagsisinungaling ang middle-aged na lalaki nang sabihin niyang hindi niya magagamit ang origin energy. Dapat may dahilan para magsinungaling ang isang taong malapit ng mamatay. Hindi nagatubili si Wang Lin na pumatay ng taong tulad nito. Mamamatay ka sa alinmang paraan sa loob lamang ng ilang araw. Sa pagtingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nawala ang kanyang ulo, ang katawan ay mabilis na nagsimulang lumala at ang kanyang mga damit ay nabasag. Jade and Peel recipe. Nagsimulang mag-isip si Wang Lin. Ang matandang lalaki ay kinubkob ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay malamang na matapos ang Jade at recipe. Anong uri ng Jade at Peel recipe ang magiging sanhi ng dalawang Nirvana Cleanser Cultivator na maglaban hanggang mamatay? Gumawa pa ito ng isang mid-stage na Nirvana Cleanser Cultivator na maglakas loob na subukang patayin ang isang late-stage na Nirvana Cleanser Cultivator. Ang kanyang orihinal na layunin ay mamatay mula sa pagsira sa sarili at pagkatapos ay mawawala ang pagbubukas ng kanyang espasyo sa imbakan. Gayunpaman, kung ang isa ay may sapat na mataas na antas ng paglilinang, hindi mahirap kumuha ng isang bagay mula sa saradong espasyo sa imbakan. At saka, sa sinabi niya ngayon, halatang napagkamalan niya akong isang sekta sa halip na isang tao lang.
Kung tutusin, ang labanan para sa Jade at Recipe ay isang labanan sa pagitan ng mga sekta. Sinabi niya na ang kanyang mga disipulo ay nalasan ng matandang laso na babae ng 5 poison sect. Ang matandang babae na pinatay ko kanina ay malamang na siya. At saka, agad akong tinangka ng matandang laso na babaeng iyon na patayin ako nang magpakita ako. Napagpasyahan niya siguro na kinatawan ko ang ibang sekta. Higit sa lahat, may sinabi ang matandang babae bago umatake. Ang bilis dumating. Biglang tumungala si Wang Lin sa langit at lumiit ang kanyang mga pupil. Maaaring maraming cultivator mula sa iba't ibang sekta ang pumupunta rito. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang halaga ng recipe ng Jade at tableta ay dapat na napakataas upang magdulot ng ganitong labanan sa pagitan ng mga sekta. Huminga ng malalim si Wang Lin at nagningning ang kanyang mga mata. Kung 70% ng aking pagsusuri ay tama, kung gayon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay talagang nag-aalala tungkol sa recipe ng Jade at tableta. Dahil alam niyang mabubuksan ng iba ang kanyang storage space, natatakot ako na hindi niya ito inilagay sa loob nito. Tumingin si Wang Lin sa paligid ng lambak bago bumagsak ang kanyang tingin sa 4 na bangkay sa lupa. Naningkit ang kanyang mga mata. Kung ako siya, ano ang gagawin ko kung makatagpo ako ng ganoong sitwasyon? Itatago ko ba ito sa aking storage space o itatago ito sa ibang lugar? Tahimik na nagmuni-muni at pumikit si Wang Lin habang inilalagay niya ang kanyang sarili sa papel ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Di nagtagal, biglang iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kanyang banal na sentido ay nagwala sa mga bangkay ng 4 na disipulo, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, hindi siya handang sumuko. Isang apoy ang lumabas sa kanyang kaliwang mata at pinalibutan ng 4 na bangkay. Umalingaw-ngaw ang tunog ng apoy sa lambak. Mayroong isang malakas na lason sa loob ng mga bangkay, at ang apoy ay nagbigay ng makamulto na ningning. Hindi nagtagal, sila ay sinunog hanggang sa abo. Gayunpaman, mayroong isang jade at isang fragment ng buto ng hayop na kasing laki ng palad sa loob ng abo. Bakas sa mga mata ni Wang Lin ang pananibik nang iabot ng kanyang kamay at lumipad ang jade at buto sa kanyang kamay. Sinuri muna ng kanyang divine sense ang jade, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Rango 8 Heaven Breaking Sect. Huminga ng malalim si Wang Lin bago niya kinalma ang sarili at tumingin sa fragment ng beast bone. Kahit nasa lakas ng isip ni Wang Lin, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagtaas ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala habang tinitingnan ng fragment ng buto ng hayop sa kanyang kamay. Hindi siya nakapagsalita ng matagal. Nirvana. Nirvana Void Pill, bagamat hindi niya alam kung ano ang Nirvana Void Pill, alam niya ang bigat ng mga salitang, Nirvana, at Void, sa makapangyarihang mga cultivator. Sa partikular, mayroong isang pangungusap sa recipe ng tableta na ito na tumunog sa kanyang isipan. Hinawakan niya ng mahigpit ang fragment ng buto ng hayop sa kanyang kamay at isang napakalaking layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, kung sino man ang magtangkang nakawin ang fragment na ito mula sa kanya, matatanggap nila ang nakakabaliw na pag-atake ni Wang Lin. Ang taong umiinom ng tabletang ito ay magkakaroon ng 10% na pagkakataon na gawing pinagmulan ng batas at maabot ang tinatawag nating mga cultivator na ikatlong hakbang. Ang taong umiinom ng tabletang ito ay may 50% na pagkakataong makapasa ng Heaven's Blight. Ang taong umiinom ng tabletang ito ay magkakaroon ng 80% na pagkakataong makapasok sa She Realm. Matagal bago mabawi ni Wang Lin ang kanyang katahimikan. Mabilis niyang inilagay ang Jade at Beast Bone sa kanyang storage space. Wala siyang oras para isipin ang mga detalye, ngunit lubos niyang natitiyak na ang mga bagay na ito ay sapat na upang magdulot ng kalamidad sa mundo ng paglilinang. Sa ngayon, hindi pa masyadong kumalat ang balita tungkol sa recipe ng tableta na ito, ngunit habang nagpapatuloy ang labanan para dito, sa kalaunan ay mabigla ang buong Cloud Sea. Matagal nang hindi naramdaman ni Wang Lin na natuyo ang kanyang lalamunan. Dinilaan niya ang labi habang maingat na binubura ang lahat ng bakas niya at kinuha ang mga bangkay ng medyo may edad na at isa pang tao. Matapos niyang matiyak na wala siyang iniwan na pahiwatig, lumipad si Wang Lin palabas ng lambak. Nang malapit na niyang kunin ang mga ito, nag-alinlangan si Wang Lin at tiyak na itinuro ang isa sa mga bungo. Agad na bumagsak ang bungo at nahulog sa loob at labas ng lambak ang mga nabasag na pira-piraso. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang mga pag-iisip ay tumatakbo sa kanyang isipan habang kinukuha niya ang natitirang 7 bungo. Pagkatapos mag-isip-isip ng kaunti, inilabas niya ang bangkay ng disipulo at inilagay ito pabalik sa orihinal nitong lokasyon. Pagkatapos ay maingat niyang nilinis ang mga pira-pirasong bungo na nahulog sa loob at labas ng lambak bago nag-iwan ng isang piraso sa isang napakalihim na lugar. Matapos gawin ang lahat ng ito, huminga ng malalim si Wang Lin at inilagay ang pilak na bangkay ng babae. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at hinabol ang itim na unggoy. Ako ang may pinagmulang kaluluwa ng matandang babae. Hindi ko dapat siya hinayaang mamatay. Hanggat hindi siya mamamatay, walang makakaalam na may tagalabas na sumali sa bagay na ito.
Iisipin nilang lahat na nakuha ng matandang babae ang recipe ng tableta at nagtago para itago ito para sa kanyang sarili. Tapos, may pira-piraso pa rin ng mga bungo na ginamit niya sa loob ng lambak. Nandyan din ang bangkay ng disipulong namatay dahil sa kanyang lason. Napakahalaga ng oras habang dumarating ang mga cultivator ng iba't ibang sekta sa ligaw na kontinente. Si Wang Lin ay hindi nang ahas na manatili ng masyadong mahaba at makakamit lamang ang isang bagay na tulad nito. Wala siya sa mood na magnakaw pa ng mga halamang gamot at mabilis na sumulong. Pagkatapos ay nawala siya gamit ang spatial bending. Nang muli siyang lumitaw, katabi niya ang tumatakas na itim na unggoy. Sa sandaling nakita ng itim na unggoy si Wang Lin, naging excited ito at tuwang-tuwang itinuro ang iba't ibang taluktok ng bundok. Malinaw na sinasabi nito kay Wang Lin na may mga halamang gamot doon. Hindi pinansin ni Wang Lin. Kinuha niya ang dilaw na anteng-anteng sa itim na unggoy at inilagay ang higanting unggoy sa kanyang storage space. Pagkatapos ay umahan siya sa langit, nabasag ang ulap, at inilagay ang dilaw na anteng-anteng sa kanyang katawan. Hindi pa siya nakontento sa bilis niya kaya nilabas niya ang balat ng hayop at nilagay din sa katawan niya. Bilang resulta, ang bilis ni Wang Lin ay umabot sa tuktok habang siya ay tumagos sa fog at umalis sa ligaw na kontinente. Ngayon pa lang ay parang nasa panaginip ang pintig ng puso niya. Lahat ng nangyari sa ligaw na kontinenteng ito at kung ano ang nakuha niya ay parang hindi pa rin totoo. Matapos pigilan ng pananabik sa kanyang puso, malinaw na alam ni Wang Lin na kung ang impormasyon ng recipe ng tableta ay nasa kanya ay lumabas, kung gayon siya ay sasailalim sa walang katapusang pagtugis sa Cloud Sea Star System. Magiging pareho din ito kahit sa Alliance at All Heaven dahil sapat na ang recipe na ito para mabaliw ang ilang cultivator. Sa partikular, ang mga matandang halimaw na palaging nasa closed-door cultivation at naabot na ang rurok ng Nirvana Shatterer stage at naghahanda para sa kanilang Heaven's Light ay gagawin ng lahat para sa recipe ng tabletang ito. Hindi ko dapat ipaalam sa sinuman na ang bagay na ito ay nasa aking mga kamay. Mabilis na lumipat si Wang Lin sa rank 5 na rehiyon, at hindi siya nang ahas na ipalaganap ang kanyang banal na kahulugan. Naramdaman ni Wang Lin na maraming cultivator ang nagmamadali patungo sa ligaw na kontinenteng iyon sa rank 5 na rehiyon ngayon. Kung nakilala nila siya, na nagmamadali, maaari silang maghinala sa kanya. Bagaman hindi magiging malaki ang hinala, kapag nakita nila ang nangyari sa ligaw na kontinente, maaalala nila ang sinumang nakita nilang hinala at nakatuon sa mga taong iyon. Kung mas malaki ang bagay at mas maraming sikreto ang kailangan mong itago, mas kailangan mong maging kalmado. Matapos maka-charge ng ilang distansya, hinailan ni Wang Lin ang higanting itim na unggoy. Umupo siya sa balikat ng higanting itim na unggoy at tinutusan itong lumipad patungo sa kontinente ng Moluo kung saan naroon ang Origin Sect. Ang lugar na ito ay ilang araw pa ang layo mula sa kontinente ng Moluo, at sa kabila ng kanyang pananabik na umalis, nanatili siyang kalmado habang nakaupo sa higanting itim na unggoy. Siya ay tulad ng isang tunay na cultivator ng Cloud Sea. Makalipas ang ilang oras, malayo na si Wang Lin sa ligaw na kontinente. Mayroong ilang iba pang mga ligaw na kontinente sa malapit, na ginagawang imposible para sa iba na malaman kung saan nanggaling si Wang Lin. Sa sandaling ito, ang mga kalmadong estudyante ni Wang Lin ay biglang lumiit ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal. Ang mga sinag ng pulang ilaw ay sumipol sa star fog at palapit ng palapit. Kabanata 1154. Nasa gilid. Ang Noble Money ay maaaring mukhang isang napakabulgar na pangalan, ngunit sa rank 6 na rehiyon, kinakatawan nito ang salitang, walang awa. Bilang isang elder ng Clear Flower Sect, naabot niya ang maagang yugto ng Nirvana Shatterer. Siya ay may nakakagulat na mga spell, at dahil sa kanyang personalidad, kung ikaw ay nag-udyok sa kanya at walang malakas na antas ng paglilinang o sekta, kung gayon ang tanging resulta ay kamatayan. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, isang maliit na sekta ng rank 6 na rehiyon ang aktwal na pumatay sa isa sa kanyang mga alagad. Kinatay niya ang kanyang paraan sa sekta at ganap na winasak ang sekta kasama ang kanyang ilan sa kanyang mga kaibigan, na nag-iwan ng palaygaw sa dugo. Ang labanang ito ay nagpatanyag sa kanya, at bawat sekta sa rank 6 na rehiyon ay nalaman ang kanyang pangalan. Sa sandaling ito, madilim ang kanyang ekspresyon habang nakaupo sa ulo ng isang sawa na may hugis dragon na ulo. Habang gumagalaw ang espiritong hayop sa rank 5 na rehiyon, sinundan siya ng mga disipulo ng Clear Flower Sect. Hindi ko akalain na magiging totoo ang clue na iyon. Sa tuwing iniisip ni Noble Money ang kanyang bagay, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang buwan na ang nakalipas, ang kanyang Clear Flower Sect ay hindi sinasadyang nakakita ng ilang clue na may kaugnayan sa maalamat na Nirvana Void Pill at isang Jade na nagpakita sa isa kung paano maging isang pangunahing disipulo ng Heaven Breaking Sect. Bilang isang katutubong cultivator ng Cloud Sea, malinaw na alam ng Noble Money ang pangyayaring nanginginig sa langit na naganap 18,000 taon na ang nakakaraan sa Cloud Sea. 18,000 taon na ang nakalilipas sa Cloud Sea, ang Heaven Breaking Sect ay isang rank 8 sect na handang lumipat sa makapangyarihang rank 9 na rehiyon.
2 buwan bago ang paglipat, hindi sinasadyang nakakita sila ng spatial crack, at napuno ito ng mga paghihigpit at panganib. Ang Heaven-breaking sect ay nagtipon ng malaking bilang ng mga cultivator upang makapasok sa crack, kabilang ang mga elder na nasa Heaven's Blight. Nasira nila ang kanilang daan at nagkaroon ng hindi mabilang na mga nasawi. Sa huli, natagpuan nila ang isang bangkay sa kailaliman ng spatial crack. May 3 bagay sa tabi ng bangkay, isang tableta, isang sirang espada, at isang piraso ng buto ng hayop. Matapos makuha ang 3 item, ang mga elder ng Heaven-breaking sect ay nabaliw at mabilis na umalis sa spatial crack upang bumalik sa Heaven-breaking sect. Ito ay dahil ang kanilang natuklasan ay masyadong hindi kapanipaniwala at maaaring mabigla ang buong Cloud Star system. Posible na ang Heaven-breaking sect ang pumalit sa supremacy mula sa rank siyam na God sect. Gayunpaman, mayroon silang isang taksil sa kanilang gitna, at ang balita ay lumabas. Ang naghihintay sa kanila ay ang buong rank 8 na rehiyon na kumikilos laban sa kanila. Hindi mabilang na mga matandang halimaw na bihirang lumitaw, ang lahat ay lumahok sa labanang ito na nagpapula ng kanilang mga mata. Gayunpaman, ang Heaven-breaking sect, na may karapatang pumasok sa rank siyam na rehiyon, ay may kapangyarihang labanan ang buong rank 8 na rehiyon. Ang isang bloodbath ay nilikha sa rank 8 na rehiyon. Naapektuhan ng rank 7 region, at nagpadala din sila ng mga cultivator, at ang rank 6 na region ay kinaladkad din. Maging ang rank 5 region ay naapektuhan, at nagsimula ang isang sakuna na tumawid sa Cloud Sea. Ang bagay na ito ay lubhang mabangis. Kahit na pagkatapos ng 18,000 taon, manginig ang noble money kapag iniisip ito. Sa huli, naging sanhi ito ng rank siyam na rehiyon na halos hindi nakialam na tuluyang pumasok. Ang bagay na ito ay medyo disadvantage para sa Heaven-breaking sect, at sa sandaling ito, nahati ang Heaven-breaking sect. Maraming tao sa Heaven-breaking sect ang ayaw makipaglaban para sa 3 item na ito. Ipinagpalit nila ang tableta at sirang espada para sa kanilang kaligtasan. Napanatili din nila ang kanilang orihinal na trajectory ng paglipat sa rank siyam na rehiyon. Kinuha ng isang maliit na bahagi ng Heaven-breaking sect ang Beastbone fragment at nagsimula ng isang buhay at kamatayan na labanan sa mga nagtangkang nakawin ang mga ito bago mawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Kung tungkol sa Beastbone na may recipe ng tableta, nawala ito, at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ang ilan ay naniniwala na ito ay kinuha ng mga cultivator ng rank siyam na rehiyon at ang iba ay naniniwala na ito ay nakatago sa isa sa mga rank 8 na sekta na lumaban sa Heaven-breaking sect. Sa huli, natapos ang bagay na ito, at kung saan nagpunta ang buto ng hayop ay nanatiling isang misteryo. Iyon ay hanggang 18,000 taon na ang lumipas, nang ang Clearflower sect ay nakakita ng clue. Totoo man o mali ang clue na ito, nagulat ito sa buong Clearflower sect. Agad nilang inilock ang impormasyon at pinatay pa ang ilan sa mga alagad na nakaalam ng bagay na ito. Masyadong nakakabigla ang bagay na ito. Kung sila ay medyo pabaya, ito ay haantong sa pagkawasak ng kanilang sekta. Pagkatapos ng lahat, ang madugong aral na natutunan ng Heaven-breaking sect ay sapat na upang bigyan ng babala ang mga tao. Kung ikukumpara sa Heaven-breaking sect noong nakaraan, ang Clearflower sect ay parang langgam. Wala silang qualification para hawakan itong Beastbone fragment. Kahit na sila ay sakam, hindi nila nilayo na itago ito para sa kanilang sarili. Inaasahan nilang mahahanap ang Beastbone fragment at pagkatapos ay iregalo ito sa isang makapangyarihang rank 8 sect kapalit ng malaking halaga ng mga benepisyo at pangmatagalang proteksyon. Inaasahan din nilang gamitin ito para makakuha ng tulong sa rank 8 sect para maging overlord ng rank 6 na region. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay depende sa kung ang clue na ito ay totoo. Kung nagbigay lang sila ng clue sa rank 8 sect at ito ay naging mali, hindi kaya ng Clearflower sect ang galit ng rank 8 sect. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila naglakas loob na magbigay ng isang palatandaan at pumunta upang suriin ito mismo. Gayunpaman, kung gusto nilang suriin ito, kailangan nilang pigilan ng anumang chismis na kumalat para hindi mapansin ng ibang rank 6 na sekta na may mali. Gayun din, ang clue na ito ay humantong sa isang sekta sa rank 3 na rehiyon, kaya kung ang isang malaking bilang ng mga disipulo ng Clearflower sect ay lumipat, sila ay magtataas ng hinala ng ibang mga sekta. Ito ang isang bagay na inaalala ng Clearflower sect. Sa huli, pinili nila ang maaasahang punong disipulo, si Shiluo Xing, para kumuha ng 19 na disipulo at lihim na tumungo sa rank 3 na rehiyon. Ang antas ng cultivation ni Shiluo Xing ay hindi ang pinakamataas sa rank 6 na rehiyon, kaya ang pagkuha niya ng ilang mga disipulo at pag-alis ay hindi magiging sanhi ng labis na atensyon. Napatunayang totoo ito nang walang nangyaring hindi kinakailangang gulo kahit na naabot niya ang rank 3 na rehiyon. Gayunpaman, hindi inisip ni Shiluo Xing na totoo ang clue na iyon. Madali niyang nakuha ang fragment ng Beastbone at nakakuha ng Jade. Gayunpaman, noong pabalik na siya sa Clearflower sect, hinabol siya ng 5 Poison sect. Nalaman din ng ibang mga sekta ng rank 6 na rehiyon ang bagay na ito. Shiluo Xing, kailangan mong kumapit.
Ang pinagmulang enerhiya ng Noble Money ay itinurok sa espiritong hayop sa ibaba niya. Ang espiritong hayop ay gumalaw ng mas mabilis habang ito ay tumusok sa mga layer ng fog patungo sa ligaw na kontinente. Nangunguna lamang siya sa unang batch ng tulong. Sa likod niya, halos ang buong Clear Flower Sect ay lumipat na. Habang nagmamadali sila sa Star Fog, nanliit ang tingin ni Noble Money nang makita niya ang isang cultivator na nasa saklaw ng kanyang divine sense. Ang cultivator na ito ay nakasakay sa isang libong talampakang itim na unggoy. Sa daan dito, ang puting buhok na cultivator na ito ay hindi ang unang cultivator na nakita niya. Gayunpaman, ang lugar na ito ay hindi malayo sa ligaw na kontinente, kaya hindi maiwasan ng Noble Money na bigyang pansin. Habang siya ay sumusulong, ang kanyang tingin ay nakalok pa rin sa puting buhok na cultivator. Hindi lang siya, kundi ang 10 o higit pang mga Clear Flower Sect na disipulo ay lahat ay nakatingin sa puting buhok na cultivator. Ang mga titig na ito ay tila solid, at ang mukha ni Wang Lin ay namutla at nagpakita ng isang nakakagulat na titig habang siya ay tulali na nakatingin sa higit sa 10 sinag ng liwanag. Tumigil siya sa ere na para bang nakalimutan niya kung paano lumipad. Alam niya na medyo kakaiba ang kanyang cultivation at hindi ito agad-agad na makikita ng mga tagalabas, kaya maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang hinala. Kaya, pinananatili niyang aktibo ang kanyang pinagmulang enerhiya sa kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Scryer. Inalis ni Noble Money ang kanyang tingin. Siya ay naiinip na pumunta sa ligaw na kontinente. Sa unang tingin, wala siyang nakitang abnormal tungkol sa puting buhok na cultivator na halatang gulat na gulat sa biglaang pagsulpot. Ayon sa mapa ng bituin na mayroon siya, mayroong ilang mga ligaw na kontinente sa malapit. Sa pagtingin sa Denoriana ng may puting buhok na cultivator, ang taong ito ay halatang nagmula sa ibang ligaw na kontinente. Mas matagal niyang binigyang pansin si Wang Lin. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang espiritong hayop na dumaan sa kanan ni Wang Lin. Inalis din ng ibang mga disipulo ang kanilang mga tingin nang madaanan nila si Wang Lin. Lihim na gamaan ang loob ni Wang Lin. Hindi niya makita kung saang sekta sila nagmula, ngunit halatang mga cultivator sila mula sa rank 6 na rehiyon. Sila ay patungo sa ligaw na kontinente. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang tumagos mula sa malayo sa hindi maisip na bilis. Maliwanag ang liwanag na ito, at malinaw na nakita ni Wang Lin ang isang jade sa loob. Ito ay malinaw na may nagpadala ng mensahe ng jade. Ang mga spelling na ito ay ginamit sa loob ng mga sekta upang maglipat ng mga mensahe gamit ang jade na mas mabilis na gumalaw kaysa sa mga cultivator. Hindi nila kailangang mag-alala na maarang ito, dahil maliban kung alam ng isa ang tamang selyo, ang jade ay babagsak kaagad. Upang maiwasan ang anumang aksidente, higit sa isang jade ang ipinadala sa isang pagkakataon. Ang jade na ito ay kumilos ng napakabilis at dumaan kay Wang Lin sa isang kisap mata. Dama po ito sa kamay ng Noble Money na hindi pa nakakalayo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Noble Money, pagkatapos ay gumawa ng selyo ang kanyang kaliwang kamay at gumamit siya ng kakaibang hand seal para suriin ang jade. Sa sandaling ang kanyang banal na pakiramdam ay pumasok sa jade, ang kanyang katawan ay nanginig. Ito ay isang jade na ipinadala ng mga cultivator sa ikalawang alon. Mayroon lamang isang piraso ng impormasyon sa loob, at nakasaad dito na ang life tablet ni Shiluoxing ay nabasag. Si Shiluoxing ay namatay. Ang ekspresyon ng Noble Money ay naging lubhang madilim at walang awang niyang pinisil ang jade. Pagkatapos ay biglang nahulog ang kanyang tingin kay Wang Lin. Hindi niya pinaghihinalaan si Wang Lin, ngunit ngayon ay patay na si Shiluoxing, at hindi nila alam kung sino ang pumatay sa kanya. Maging ito ay ang 5 Poison Sect o alinman sa iba pang rank 6 na sekta, lahat sila ay target ng hinala. Napakahalaga ng bagay na ito, at mas gugustuhin ng Noble Money na pumatay ng 1,000 inosenteng tao kaysa hayaan ang isa na makatakas. Dalhin siya sa ligaw na kontinente. Itinuro ng Noble Money si Wang Lin at 8 sa mga disipulo ang lumipad patungo kay Wang Lin. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Tumayo siya ng may paggalang ngunit sakto lang din ang gulat. Mga ka-cultivator, ano ang kahulugan nito? Huwag mo kaming iinarte. Kam ang tagapagsasaka, dali, sundan kami. Sa 8 disipulo, 6 sa kanila ang nasa yugto ng Corporeal Yang at 2 sa kanila ay nasa maagang yugto ng Nirvana Scryer. Kung nakilala nila si Wang Lin sa normal na kalagayan, hindi sila mangangahas na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, si Wang Lin ay may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa kanila. Gayunpaman, kasama si Elder Noble Money dito at ito ay isang magandang bagay para sa kanilang sekta, lahat sila ay naging masungit. Kabanata 1155. Tuloy-tuloy na chop. Hindi siya makakabalik sa ligaw na kontinente kasama ang mga taong ito. Dahil sa itim na unggoy, lahat ng mabangis na hayop sa ligaw na kontinenteng iyon ay matatag na naalala si Wang Lin. Kung babalik si Wang Lin, ang mga mabangis na hayop ay aalis. Ang pagkabalisa mula sa mga mabangis na hayop ay magiging isang patay na regalo sa sinumang naghihinala na.
Ito ay magpapaliwanag na si Wang Lin ay nagmumula sa ligaw na kontinenteng ito. Idinagdag ang pagkamatay ni Shiluoxing, kahit na malaman ng rank 6 na sect na siya ay pinatay ng matandang babae mula sa 5 Poison Sect, magdududa pa rin sila kay Wang Lin. Kapag lumitaw ang hinalang ito, hahanapin nila ang storage space ni Wang Lin, at direktang hahanapin ng mga malupit na cultivator ang kanyang kaluluwa. Isa itong kapahamakan para kay Wang Lin. Puno ng galit ang mukha niya. Walang makakahanap ng kaina hinalang ito. Kahit sino ay makaramdam ng galit dito, ngunit kailangan pa rin nilang sumunod. Gayunpaman, tulad ng pagsara ng 8 pangunahing disipulo at inutusan ni Wang Lin ang itim na unggoy na gumalaw na parang susunod siya, kumikislap ang hangarin na pagpatay sa mga mata ni Wang Lin. Hindi na siya makakabalik sa ligaw na kontinente, ang pagbabalik ay mangangahulugan ng kamatayan. Sa 18 cultivator, ang taong nangunguna ay nasa Nirvana Shatterer stage, ngunit ang pinakamataas na cultivation level ng natitirang 17 ay early stage Nirvana Cleanser lang. Sa sandaling umatake siya, kailangan niyang tapusin ito sa maikling panahon. Malinaw na mas maraming cultivator ang lumalapit kaya kailangan niyang matapos sa maikling panahon. Wala rin siyang may iwan na nakaligtas. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at humakbang pasulong habang winuwagayway ang kanyang kamay. Lumitaw ang Call the Wind at naging 5 dragon na umatake sa 5 sa mga nakapaligid na tao. Kasabay nito, iwinagayway ng itim na unggoy ang mga braso at sinimulan ng pag-atake. Gumalaw si Wang Lin na parang kidlat at agad na dumating malapit sa Nirvana Scryer Cultivator. Siya ay malayong mas mabilis kaysa sa Nirvana Scryer Cultivator. Lumiit ang mga pupil ng Nirvana Scryer Cultivator at gusto niyang umiwas, ngunit hindi nagtagal ay natakpan ng daliri ang kanyang paningin. Mabilis na dumapo ang daliring ito sa pagitan ng mga kilay ng cultivator at umalis, na nag-iwan ng madugong butas. Ang kapangyarihan ng isang Nirvana Cleanser Cultivator ay sumugod sa katawan ng cultivator at durog sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Si Wang Lin ay hindi huminto at gumalaw na parang tubig. Matapos patayin ng isa, sinaksak niya ang isa pa at itinuro ang katawan ng cultivator na iyon ng ilang beses. Nagmula ang mga popping sound sa katawan ng cultivator na iyon at nag-spray ang dugo kung saan-saan. Sa sandaling ito, ang mga itim na dragon mula sa Call the Wind ay dumating sa 5 tao. Ang 5 iyon ay nasa yugto lamang ng corporeal yang, kaya wala silang pagkakataon laban sa spell ni Bai Fan. Hindi na sila nakatiis nang pumasok ang mga itim na dragon sa kanilang katawan at pagkatapos ay sumabog ang kanilang mga katawan. Kasama nila, sumabog din ang 2 pinatay ni Wang Lin. Ang huling tao ay tinamaan ng mabangis na hampas ng itim na unggoy at umalingaw ang isang kahabag-habag na hiyawan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Halos magkasabay na sumabog ang 8 sa kanila, na namamatay sa paligid ng Wang Lin na pula. Biglang tumalikod si Noble Money na papalayo na at napuno ng gulat. Gayunpaman, ang pagkabigla na ito ay mabilis na napalitan ng bangis habang sinisingil niya si Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral ngunit mapait din. Ang kanyang orihinal na katawan ay wala dito, kaya maliban kung siya ay pinilit, bakit siya mag-provoke ng isang Nirvana Shatterer Cultivator? Gayunpaman, wala siyang panahon para mag-isip, dahil 8 tao na ang napatay niya. Mabilis na humakbang pasulong si Wang Lin. Kinailangan niyang patayin ang lahat sa tabi ng Nirvana Shatterer Cultivator sa lalong madaling panahon. Kung makatakas ang isa sa kanila, mahihirapan si Wang Lin na lumipat kahit 1 pulgada sa Cloud Sea Star System. Gayunpaman, ang natitirang 9 na tao, kasama ang Nirvana Shatterer Cultivator, ay agad na natanto ito at nagkalat. Naningil ang Noble Money pasulong at nagpaputok ng sinag ng itim na ilaw upang pigilan si Wang Lin sa pagsulong. Sumilay ang lamig sa mga mata ni Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay bumubuo ng isang selyo at ang mga hibla ng enerhiya ng pagpatay ay nagmamadaling lumabas mula sa kanyang katawan. Nag-condensed sila sa mga layer ng depensa at si Wang Lin ay sumugod. Habang nagmamadali siyang lumabas, pakiramdam niya ay binangga niya ang universo, at ang mga hibla ng enerhiya ng pagpatay sa paligid ni Wang Lin ay gumuho lahat. Ang mga spells ng isang Nirvana Shatterer Cultivator ay hindi maaaring maliitin. Ang lahat ng enerhiya ng pagpatay ay agad na nawala at isang malakas na puwersa ang sumugod sa katawan ni Wang Lin, na naging sanhi ng kanyang pag-ubo ng isang subaw ng dugo. Gayunpaman, umangkas siya mula sa itim na ilaw. Sa pagsara ng Noble Money, sinisingil niya ang 9 na taong nagkalat. Lumitaw ang apoy sa kanyang kaliwang mata at habang ikinakaway niya ang kanyang kaliwang kamay ay lumitaw ang dagat ng apoy. May 3 tao sa loob ng dagat ng apoy, at agad silang nagsisigawan at nasunog hanggang sa abo. Namutla ang natitirang 6 at mabilis na umatras. Mapatla ang mukha ni Wang Lin at hahabol na sana siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Noble Money ay nagpakawala ng galit na dagandong at pumikit. Ang kanyang kanang kamay ay nakabuo ng selyo at ang itim na ilaw ay naging isang itim na sibat at pinalapit si Wang Lin. Nang makitang magkakalat na ang 6 na tao at papalapit na ang Noble Money,
namumula ang mga mata ni Wang Lin. Alam niya na masyadong mataas ang cultivation level gap sa pagitan niya at ng Noble Money. Sa sandaling huminto siya, hindi niya magagawang patayin ang anim na iyon. Sa sandaling sumara ang sibat, ibinuka ni Wang Lin ang kanyang bibig at iniluwa ang 18 Hell Celestial Silang Stamp. Sa sandaling lumitaw ito, gumalaw ito sa kanyang katawan at nabangga sa sibat. Sa isang putok, ang Celestial Silang Stamp ay nabasag kay Wang Lin, na naging sanhi ng kanyang pag-ubo ng dugo. Ngunit itinulak siya nito patungo sa isang tao sa hindi kalayuan. Agad na ikanaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang singsing ng berdeng ilaw ang nahulog sa leeg ng cultivator. Ang mga pupil ng cultivator ay lumiit habang itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang itim na liwanag ay lumitaw na bumubuo ng isang kalasag. Gayunpaman, habang winuwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay, bumagsak ang itim na kalasag at sumabog ang magkabilang braso ng cultivator. Sa wakas, sumabog ang ulo ng cultivator at siya ay namatay. May 5 pa. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay gumawa ng selyo at kumaway. Agad na lumitaw ang ulan at ang hindi mabilang na mga patak ng ulan ay natipon mula sa 5 kristal na espada na bumaril sa natitirang 5 alagad ng Clear Flower Sect. Sa sandaling ito, biglang sumara ang Noble Money. Inabot ng kanyang kanang kamay ang walang laman at bumukas ang isang storage space. Isang puting whisk ang lumipad palabas, at kinuha ito ng Noble Money at kumaway. Isang uri ng batas ang biglang lumitaw at naging mga sinag ng puting liwanag sa itaas ni Wang Lin. Ang mga puting ilaw na ito ay umulan na parang mga espada at sadyang napakabilis. Biglang tumingala si Wang Lin at kumislap ang apoy sa kanyang kaliwang mata, pagkatapos ay lumitaw ang isang suit ng pulang-pulang baluti sa paligid niya. Umalangaw-ngaw ang mga popong sound ng damapo ang mga puting ilaw na iyon sa katawan ni Wang Lin. Nanginginig ang katawan niya at mas lalong umubo ng dugo. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumabo. Isang sinag ng puting liwanag ang tumagos sa kanyang kanang binti, na naging dahilan upang ito ay maging madugong gulo. Kung hindi dahil sa baluti, siya ay namatay. Sa sandaling ito, ang mga espadang nabuo ni Summon the Rain ay tumagos sa katawan ng 5 tumatakas na disipulo. Habang umaalingaw-ngaw ang kanilang kahabag-habag na hiyawan, bumagsak ang 4 sa kanilang mga katawan at napahamak ang kanilang pinagmulang kaluluwa. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay naglabas ng jade at sinira ito sa sandali ng panganib. Naprotektahan niya ang kanyang pinagmulang kaluluwa at pagkatapos ay mabilis na nakatakas. Paano papayagan ni Wang Lin na makatakas ang taong ito? Inabot ng kanyang kanang kamay ang walang laman at bumukas ang kanyang storage space. Isang sinag ng enerhiya ng espada ang bumaril. Si Shu Liguo iyon ay dumiretso sa pinanggalingan na kaluluwa. Kung hindi mo siya papatayin, maaari kang mamatay. Ito ang unang mensaheng narinig ni Shu Liguo pagkatapos lumitaw. After hearing this, paanong hindi siya hahabol na parang baliw? Nagkaroon ng flash ng silver light mula sa storage space at lumitaw ang pilak na babaeng bangkay. Hindi siya tumulong sa pag-atake sa Noble Money ngunit hinabol niya ang buhay ng mga espiritu ng hayop na katatapos lang nawalan ng mga may-ari. Ang lahat ng ito ay nangyari sa ilang paghinga ng oras. Ang pagpatay sa lahat ng mga cultivator dito sa tabi ng Noble Money ay mahirap kahit para kay Wang Lin. Gayunpaman, hindi siya mapakali, dahil itong Nirvana Shatterer Cultivator na nauna sa kanya ang pinakamalaking panganib na kailangan niyang harapin. Ang dahilan kung bakit gusto niyang patayin muna ang iba pang mga cultivator, bukod sa ayaw niyang makatakas, ay para hindi sila makialam sa laban na ito. Kung gusto niyang patayin ang Nirvana Shatterer Cultivator na ito, kailangan niyang ganap na tumutok ng walang kahit kaunting abala. Saka lamang siya magkakaroon ng kaunting pagkakataon. Kung narito ang aking orihinal na katawan, mas madali ang pagpatay sa taong ito kaysa ngayon. Habang nagsasalita si Wang Lin, itinuro ng kanyang kanang kamay ang 18 Hell Celestial Silang Stamp. Nagkaroon ng isang kislap ng liwanag at ang mga pira-piraso ng kaluluwa ay nakarga mula sa 18 layer ng impyerno. Ang pinakamakapangyarihang mga kaluluwa sa loob ay si Master Void at ang nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng 2 avatar ng All-Seer. Sila ang mga alas ni Wang Lin, at sa sandaling lumitaw sila, isang malamig na enerhiya ang pumalibot sa lugar. Ang ekspresyon ng Noble Money ay naging sobrang pangit. Hindi niya akalain na ang maputing buhok na kabataang ito ay gagamit ng ganoon kalakas na spell at papatayin ng lahat ng core disciple sa loob lamang ng maikling panahon. At nang dama po ang kanyang mga spell, talagang hindi niya nagawang patayin ang taong ito. Ang mas ikinagulat niya ay ang mga patay na kaluluwa na tinawag ng cultivador na ito. 2 sa mga kaluluwa ay may mga aura na nagparamdam pa sa kanya ng pangamba. Ibinunyag nito kung gaano kasire ng langit ang kanilang mga antas ng paglilinang noong sila ay nabubuhay pa. Kahit na sila ay mga kaluluwa lamang kaya't ang kanilang lakas ay hindi may kukumpara noong sila ay nabubuhay pa, nagulat pa rin sila sa Noble Money. Itinuro ni Wang Lin at lumabas si Master Void at ang kaluluwa ng All-Seer. Gayunpaman, hindi ito sapat para matapos ang labanang ito ng mabilis.
Kung ito ay magpapatuloy at dumating ang tulong, walang alinlangan na mamamatay si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay duguan habang ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan. Nang si Master Void at ang All-Seer ay sumingit, kinuha niya ang bakal na espada. Sa sandaling lumitaw ang bakal na espada, ang mga bituin ay nanginig, at maging ang nakapaligid na hamog ay kumulo. Parang may isang malakas na puwersa na lumitaw at itinulak pabalik ang Star Fog. Pseudo-Nirvana Void. Naningkit ang mga mata ni Noble Money. Kung ang mga kaluluwa ng kamatayan mula noon ay nabigla lamang sa kanya, kung gayon ang hitsura ng espadang bakal na ito ay nag-iwan sa kanya sa hindi paniniwala. Napuno ng matinding kasakiman ang kanyang mga mata nang sumugod siya at ang kanyang Nirvana Shatterer Cultivation ay sumabog. Ang isang Nirvana Shatterer Cultivator ay mas malakas kaysa sa isang Nirvana Cleaner Cultivator, kaya ito ay isang mapait na pakikibaka para kay Wang Lin. Hindi lang kailangan niyang manalo, kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Kabanata 1156. Pag-alis sa Vortex. Hawak ang kalawang na bakal na espada, umatras si Wang Lin nang pumasok ang Noble Money. Itinuro ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at lumabas ang kaluluwa ni Master Void at ng All-Seer. Ang dalawang kaluluwang ito sa labanan ay ang pinakamakapangyarihang ace ni Wang Lin bukod sa maliit na natitirang pinagmulang pinanggalingan niya. Kasama nitong bakal na espada, ibinibigay niya ang lahat. Kung tutusin, hindi ito katulad noon sa kuweba ni Qing Lin, kung saan mayroon siyang orihinal na katawan upang makayanin ang lahat ng mga pag-atake. Mayroon din siyang walang katapusang kapangyarihan ng sinaunang Diyos na nagpapahintulot sa kanya na maglunsad ng isang pag-atake na nanginginig sa langit sa isang suntok lamang noon. Ngayon ay wala ng pagkakataon na gamitin ang Sundered Knight, at ang kalasag ay nabasag ng iligtas si Qing Lin, kaya hindi niya magagamit ang Dream of Ancient Times na iniwan ng 8 star na sinaunang Diyos. Sa sandaling ito, sa pamamagitan lamang ng kanyang Cultivator Avatar, magiging napakahirap para kay Wang Lin na patayin ang Cultivator na ito. Sa partikular, ngayon ang kanyang kanang binti ay isang madugong gulo habang ang puting liwanag mula sa Noble Money ay tumagos dito. May origin energy din na naglalaman ng kung anong batas na nagngangalit sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi dahil sa Ancient God Leather Armor sa paligid ng kanyang pinagmulang kaluluwa, ito ay gumuho na. Sa kabutihang palad, ang katawan ni Wang Lin ay hindi karaniwan. Matapos mapino sa Vermilion Bird Divine Sect, naglalaman ito ng mga batas ng apoy at kulog. Dahil dito, nasugatan lang siya kaysa mamatay sa spell ng Noble Money. Si Wang Lin ay nakaranas ng maraming panganib sa kanyang buhay bilang isang cultivator, kaya natural na alam niya ang panganib ng Nirvana Shatterer Cultivator. Wala nang masyadong panahon si Wang Lin para isipin ang panganib na nasa harapan niya. Kinailangan niyang mabilis na tapusin ang labanang ito at subukang patayin itong Nirvana Shatterer Cultivator. Gamit ang isang punto ng kanyang kaliwang kamay, si Master Void at ang All-Seer ay naniningil sa Noble Money. Sa pagharap sa dalawang makapangyarihang kaluluwang iyon, maging ang Noble Money ay lubhang maingat. Sa kanyang buong buhay cultivation, hindi pa siya nakakita ng Nirvana Cleanser Cultivator na may mga spelling na maaaring magbanta sa mga Nirvana Shatterer Cultivator. Ang kaluluwa ng All-Seer ay halos tila na baliw at mabilis na nakabuo ng mga selyo upang magpadala ng mga spelling. Ang mga spelling na ito ay madalas na malabo at hindi totoo, ngunit itinuro nila ang batas ng mundo patungo sa Noble Money. Naroon din ang kaluluwa ni Master Void. Dahil sa katotohanang naabot na niya ang kanyang unang Heaven's Blight bago mamatay, ikanaway niya ang kanyang manggas at isang bagyong kulog ang lumitaw upang kontrahin ang spell ng Noble Money. Kung hindi nag-aalala si Wang Lin sa oras, maaari niyang gamitin si Master Void at ang All-Seer para durugan ang Noble Money hanggang mamatay. Gayunpaman, si Wang Lin ay walang oras o ang celestial na pinagmula ng enerhiya upang suportahan ang dalawang makapangyarihang kaluluwang ito. Naubos ng Magic Arsenal ang karamihan sa kanyang celestial origin energy. Habang si Master Void at ang All-Seer ay nakikipaglaban sa Noble Money, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinitigan ang bakal na espada. Siya ay walang awang naglaslas at lumitaw ang isang nakakawasak na sinag ng enerhiya ng espada. Nauwi ito sa ilusyon ng isang higanting espada at naglaslas sa Noble Money. Hindi dito nagtapos. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ibinigay ang kontrol sa bakal na espada, hinayaan ang espada na gumalaw mismo. Gumalaw ang bakal na espada na parang ang kamay ni Wang Lin ay nakadikit dito, at isa pang slash ang ipinalabas. Ang mga sinag ng liwanag ay bumubuo ng isang arco sa pamamagitan ng fog, at ang bawat liwanag ay kumakatawan sa isang sinag ng enerhiya ng espada. Ang bawat sinag ng enerhiya ng espada ay kumonsumo ng malaking halaga ng pinagmulang enerhiya mula sa katawan ni Wang Lin. Nag-intertwined ang sword energy at parang bulaklak. Mula sa malayo, patuloy na lumilitaw ang curved sword energy rays hanggang sa bumuo sila ng bulaklak na gawa sa mga espada bago ang Noble Money. Sa isang kisap mata, 13 hampas ng espada ang nahulog. Iginagalaw ni Wang Lin ang kanyang braso habang nakapikit habang kusang gumagalaw ang espada.
Isang hindi inaasahang nakakagulat na aura ang lumitaw mula kay Wang Lin, na para bang lahat ng bagay sa mundo ay pupuksay ng espadang ito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang Noble Money ay ginagapos ni Master Void at ng All-Seer. Ang kanyang kamay ay patuloy na bumubuo ng mga selyo at iba't ibang mga spell ang lumabas kasama ng mga kayamanan, ngunit ang kanyang mukha ay mapatla. Bagamat alam niyang ang bakal na espada ay isang Nirvana Void Treasure, may pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng Nirvana Void Treasures. Ang hindi niya maisip ay ang kapangyarihan ng Sword Energy. Sa sandaling ito, halatang nakita niya ang Sword Energy sa paligid niya, ngunit hindi siya nakaiwas. Nagpakawala siya ng dagindong at sinubukang kumawala sa dalawang kaluluwang humawak sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Namumutla ang mukha niya habang binawi ang bakal na espada. Pagkatapos ay tinadtad niya ang 6 na sunod-sunod na beses. May kabuuang 19 na strike, at kinuha nila ang halos 60% ng pinagmulang enerhiya ni Wang Lin. Pagkatapos, umatras siya. Ang ilusyon ng 19 na higanting espada ay biglang lumitaw sa paligid ng Noble Money. Sa kasalukuyang lakas ni Wang Lin, maaari siyang gumamit ng higit pa, ngunit ang mga kahihinatnan ng paggamit nito ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Wang Lin, kaya't sa pilitin niyang pinutol ang bakal na espada. Sa kanyang cultivation level, kaya niyang kontrolin ang sword sa 19 na strike, ngunit pagkatapos ng 19, hindi na siya makakapigil kahit na gusto niya. Magagamit lang niya ito hanggang sa maubusan siya ng lakas. I chop! Sigaw ni Wang Lin, at agad na nahulog ang 19 na higanting espada. Nag-link sila sa tuloy-tuloy na sword strike at diretsyong naniningil sa Noble Money. Ito ay hindi maisip na mabilis. Hindi nalabanan ng Noble Money ang 19 na laslas mula sa Nirvana Void Sword. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong habang ang mga laslas ng espada ay tumagos sa katawan ni Noble Money. Nang inig ang kanyang katawan at agad na nahati sa 19 na bahagi. Sumabog ang dugo kung saan-saan. Isang malungkot na dagindong ang umalangaw-ngaw kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Noble Money. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang Nirvana Shatterer Cultivator, kaya ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay tumakas mula sa kanyang ulo. Kinuha niya ang Wisp Treasure na iyon at mabilis na tumakas. Siya ay napuno ng hindi maisip na takot. May pakiramdam pa siya na alam ng maputing cultivator na ito ang tungkol sa Heavenbreaking Sect. Malamang na may kaugnayan sa taong ito ang pagkamatay ni Shi Luoxing. Saang sekta ang taong ito na nagmula upang magkaroon ng napakalakas na kayamanan? Maaari ba siyang mula sa rank 8 na rehiyon? Sa pag-iisip tungkol dito, labis na nabigla si Noble Money. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay tumakas na parang baliw. Kailangan niyang sabihin sa kanyang sekta ang tungkol dito. Naunawaan din niya na malapit nang dumating ang pangalawang alon ng kanyang sekta, kaya kailangan lang niyang tumagal ng kaunti pa. Mapatla ang mukha ni Wang Lin. Sa sandaling nakatakas ang pinanggalingan na kaluluwa ng Noble Money, isang apoy ang lumitaw sa kaliwang mata ni Wang Lin. Isang napakalaking apoy ang lumitaw sa paligid niya, na bumubuo ng dagat ng apoy. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na mayroong 9 na patong ng apoy. 9 na mahiwagang pagbabago. Sa sandaling lumitaw ang 9 na patong ng apoy, mabilis silang nagkontrata sa paligid ni Wang Lin. Tila nag-aapoy ang katawan ni Wang Lin habang siya ay humakbang pasulong. Nawala ang kanyang katawan sa hakbang na ito, at sa halip, lumitaw ang isang puting vermilion bird na ilang daang talampakan ng lapad. Ang puting vermilion bird na ito ay si Wang Lin. Gamit ang isang alon ng kanyang mga pakpak, naabutan ni Wang Lin ang Noble Money na may bakas ng apoy at binasag ang pinagmulang kaluluwa ng Noble Money. Lumiit ang mga pupil ng kaluluwa ng pinagmulan ng Noble Money at nagsisigaw. Pakiramdam niya ay papalapit na ang kamatayan, at sa sandaling ito, huli na ang lahat para mag-isip. Napuno ng kabaliwan ang kanyang mga mata habang gumagalaw ang kanyang kamay at isang mapanirang aura ang nagmula sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Sa sandaling ito ng panganib, pinili niyang sirain sa sarili ang kanyang pinagmulang kaluluwa, ngunit sa antas ng kanyang paglilinang, makokontrol niya ang kanyang pagsira sa sarili. Ang kanyang mga braso ay biglang sumabog sa isang bagyo at napapikit sa vermilion bird. Ang Wisp Treasure na hawak niya ay sumabog din sa hindi mabilang na puting linya na sumisingil sa vermilion bird. Gayunpaman, hindi nito napigilan ng vermilion bird bago ito bumangga sa Noble Money. Pinalibutan ng apoy ang pinagmulang kaluluwa ng Noble Money. Umalingaw-ngaw ang malungkot na hiyawan habang humihina ang pinagmulang kaluluwa ng Noble Money. Desperado siyang umatras habang natatakpan ng apoy at mabilis na nakatakas. Habang siya ay nakatakas, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo at ang mga misteryosong rune ay lumitaw sa kanyang paligid. Bumungad sa kanya ang kaluluwa ng isang higanting sawa. Sa sandaling lumitaw ito, huminga ang Noble Money, na naging sanhi ng pag-urong at pagbagsak ng kaluluwa ng higanting sawa sa isang iglap. Matapos makuha ang kaluluwa ng kanyang buhay na espiritu ng hayop, ang Noble Money ay nakatakas na parang baliw nang hindi lumilingon.
Nawala ang Vermilion Bird at lumitaw si Wang Lin. Duguan ang dibdib niya at kitang-kita ang mga puting buto. Tinitigan niya ang tumatakas na Noble Money, at mas lumakas ang hangarin ng pagpatay sa kanyang mata. Kaluluwa ng All-Seer, sumanib sa aking banal na kahulugan. Hindi ginamit ni Wang Lin ang stop spell at sa halip ay bumuo ng selyo bago ituro ang kaluluwa ng All-Seer. Ang mga mata ng kaluluwa ay kumislap at naging isang sinag ng liwanag na pumasok sa katawan ni Wang Lin. Nang inig ang katawan ni Wang Lin at biglang naging kalmado ang kanyang mga mata. Dahil sa katahimikang ito, tila nakita na ng kanyang tingin ang lahat. Sa lahat ng cultivator na nakilala ni Wang Lin sa buong buhay niya, ang All-Seer ang nag-iisang cultivator na tulad nito. Matapos makuha ang kayamanan ni Qing Lin, nakakuha si Wang Lin ng kaliwanagan tungkol sa mga spell ni Bai Fan. Matapos maabot ang limitasyon ng Magic Arsenal, maaari niyang gawin ang kaluluwa sa kanya. Hindi pinapansin ng tumatakas na Noble Money, dahan-daang ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sabay taas ng kaliwang kamay niya sabay turo ng malayo. Sa isang iglap, isang bagyo ang lumitaw sa di kalayuan, at ang hamog na ulap ay marahas na kumulo habang ang mga dilaw na alon ay kumalat. Sa gitna ng mga ripples, isang malaking palad ang biglang lumitaw na nakataas ang hintuturo at ang natitirang mga daliri ay bumubuo ng isang kamao. Makalangit na Fate Finger. Ginamit ni Wang Lin ang kanyang sariling kapangyarihan at ang kaluluwa ng All-Seer bilang gabay. Ang Heavenly Fate Finger ay bumaba sa Cloud Sea Star System. Gumalaw ito ng hindi maisip na momentum at bilis patungo sa tumatakas na Noble Money. Kahit anong pilit niya ay hindi niya naiwasan ang daliring tuluyang dumapo sa kanyang katawan. Habang pinapalitan ng Heavenly Fate Finger ang lahat bago ang Noble Money, ang kanyang kaluluwa sa wakas ay bumagsak sa mga butik ng liwanag. Ang Heavenly Fate Finger ay nawala kasama niya. Tahimik ang paligid. Mula noong unang umatake si Wang Lin hanggang ngayon, napakaikling panahon lamang ang lumipas. Inalis ni Wang Lin ang lahat at pinaharurot ito sa malayo. Kung nandito lang ang orihinal kong katawan, hindi magiging ganoon kahirap ang laban na ito. Ang 3 pagsubok at 7 kalamidad, hindi ko alam kung matagumpay na malalampasan ito ng orihinal na katawan, tinakpin ng kanang kamay ni Wang Lin ang kanyang dibdib. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga puting sinulid ang gumagalaw sa loob ng kanyang dibdib, na nagbibigay ng mga pagsabog ng sakit. May kislap ng lamig sa kanyang mga mata nang lumipat si Wang Lin ng direksyon at nawala sa abot tanaw. Pagkalipas ng 5 araw, nang dahan-daang lumitaw sa kanyang mga mata ang kontinente ng Moluo, nakahinga ng maluwag si Wang Lin. Pumili siya ng direksyon matapos kalkulahin kung saan manggagaling ang mga cultivator. Gumawa lang siya ng isang malaking bilog at maswerte siya na matagumpay niyang naiwasan ang anumang mga salungatan. Hindi alam ni Wang Lin na ilang sandali matapos niyang patayin ang Noble Money, ang pagkamatay ni Shi Luoxing ay ipinaalam sa ibang mga sekta. Ang espasyo sa paligid ng ligaw na kontinenteng iyon ay agad na natakpan ng mahigpit. Ang pagkamatay ng Noble Money ay nagulat sa Clear Flower Sect. Habang tinatakpan ng lugar, hinanap nila ang mamamatay tao na parang baliw, ngunit noon ay malayo na si Wang Lin. Natural na natagpuan ng mga cultivator mula sa rank 6 na rehiyon ng bangkay sa lambak na kinaroroonan ni Shi Luoxing, at lahat sila ay nakatarget sa 5 Poison Sect. Nakaharap sa mabangis na tingin ng lahat ng mga sekta, ang 5 Poison Sect ay hindi man lang maipaliwanag. Nagsimulang gumalaw ang isang undercurrent sa rank 5 na rehiyon. Pagkatapos bumalik sa kontinente ng Moluo, si Wang Lin ay naging isang sinag ng liwanag at nagtungo sa Origin Sect. Alam niyang magiging magulo ang rank 5 region. Ang rank 6 na rehiyon cultivator ay magpapalawak ng kanilang paghahanap, at sa oras na iyon, ang kanyang pagkakakilanlan sa Origin Sect ay magiging napakahalaga. Ang pagbabalik ni Wang Lin ay hindi nagdulot ng labis na atensyon sa Origin Sect. Agad siyang nagpakita sa Southern Courtyard. Sa sandaling lumitaw siya, nakita niya si Shu Yun na nakaupo sa labas ng bahay at ang kanyang gulat na ekspresyon. Ikaw. Magsasalita na sana si Shu Yun, ngunit hindi siya pinansin ni Wang Lin at iwinagayway ang kanyang manggas. Lumitaw ang malalaking dami ng mga halamang gamot at hindi nagtagal ay nabuo ang isang maliit na bundok sa pagitan nila. Ibinabalik ko ang iyong mga halamang gamot. Isang bagay ang sinabi ni Wang Lin at pagkatapos ay pumasok sa bahay. Tiningnan ni Shu Yun ang mga halamang gamot sa kanyang harapan at napabuntong hininga. Sa kanyang pananaw, masasabi niya na marami sa mga halamang ito ang mahirap makuha, at ang halaga ng mga ito ay higit pa sa halaga ng mga halamang na inom ni Wang Lin. Matagal siyang nagulat bago tuluyang nakabawi at nakahinga ng maluwag. Pagkaalis ni Wang Lin, araw-araw siyang pinapagalitan ng kanyang guro at labis na nag-aalala. Sinabi ng kanyang guro na kung hindi bumalik si Senior Seng Niu, kapag dumating ang Purple Dao Sect, siya ang magdadala ng kapahamakan sa sekta. Umupo si Wang Lin sa loob ng bahay na may seryosong tingin at itinuro ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay. Mapatla pa rin ang mukha niya at nagsimula na siyang magkultiba. Maya-maya, ang mga kislap ng mga puting linya ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan.
Ang mga puting linyang ito ay baluktot at mukhang napakabangis. Mabilis na hinawakan ng kanang kamay ni Wang Lin ang mga wile lines at kinaladkad ito palabas. Bumulwak ang dugo at kinulayan ng pula ang kanyang damit. Nakatitig sa mga puting linya sa kanyang kamay, lumitaw ang lamig sa mga mata ni Wang Lin. Walang awang niyang pinisil ang mga ito at bumagsak ang mga ito sa alabok. Ipinagpatuloy ni Wang Lin ang paglinang at pilit na inilabas ang mga puting linya sa kanyang katawan. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglalakbay pabalik dito, kaya walang maraming puting linya ang natitira sa loob ng kanyang katawan. Sa ikatlong araw pagkatapos bumalik si Wang Lin sa Origin Sect, pinilit niyang lumabas ang lahat ng puting linya. Matapos durugan ng alikabok ang huling puting linya, nagningning ang kanyang mga mata. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa walang laman at lumitaw ang kanyang espasyo sa imbakan. Ang jade at ang recipe ng tableta sa beast bone ay lumipad sa kanyang kamay. Huminga ng malalim si Wang Lin. Matapos makuha ang mga ito, wala na siyang panahon para pag-aralan ang mga ito. Ngayong nakapagpahinga na siya sa wakas, pag-aaralan na niya ang mga ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nanliit ang kanyang mga mata at inalis niya ang jade at buto ng hayop. Sa isang iglap, nawala siya at sumakay sa ilalim ng lupa patungo sa kinaroroonan ng kanyang orihinal na katawan. Ang pagsubok. Kabanata 1157. Isang pagsubok, dalawang kalamidad. Ang tatlong pagsubok ng pitong kalamidad ng mga sinaunang Diyos ay parang limang Heaven's Blight ng mga cultivator. Ito ay isang kutsilyo na nakasabit sa kanilang mga ulo. Kung mabubuhay sila, ang antas ng kanilang paglilinang ay tataas ng husto, ngunit kung mabaigo sila, mamamatay sila. Ang unang pagsubok ay nagkaroon ng dalawang kalamidad, at ang pangalawang pagsubok ay mayroon ding dalawang kalamidad. Ang ikatlong pagsubok ay may tatlong kalamidad. Ang tatlong pagsubok ng pitong kalamidad ng mga sinaunang Diyos ay mas kakaiba kaysa sa limang Heaven's Blight ng mga cultivator. Ayon sa mga alaala ni Wang Lin, kung mas makapangyarihan ang sinaunang Diyos, darating din ang mga pagsubok at kalamidad. Bagamat karaniwang mararanasan ng isang sinaunang Diyos ang unang pagsubok sa 6 na bituin, naranasan ito ng ilang sinaunang Diyos sa 7 bituin. Mayroong kahit isang napakaliit na bahagi ng mga sinaunang Diyos na humarap sa kanilang unang pagsubok sa 8 bituin. Isa sa kanila si Tusi. Nakatagpo niya ang unang pagsubok sa 8 bituin at madaling naipasa ito. Nadagdagan nito ang kanyang kapangyarihan, at kahit na hindi niya naabot ang 9 na bituin, siya ay nasa tuktok ng 8 bituin. Kung hindi dahil sa pagtatangkang makapasok sa maalamat na 9 na star stage, hindi niya isa sa panganib na linangin ang flowing ink transformation divine technique. Kung tungkol sa ikatlong pagsubok at sa huling tatlong kalamidad, sila ang pinakamataas na pagsubok na haharapin ng sinaunang Diyos. Kung ano sila, hindi alam ni Tusi. Walang laman ang mga alaala ni Tusi tungkol sa pagharap sa unang pagsubok sa 5 bituin. Sa tuwing naiisip ito ni Wang Lin, mapait siyang ngumiti. Ang maagang pagdating ng kanyang unang pagsubok ay nauugnay sa kanyang hindi kumpletong sinaunang Diyos na katawan at ang katotohanan na labis niyang ginamit ang kanyang sinaunang kapangyarihan ng Diyos sa Demon Spirit Land. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang siya ang unang sinaunang Diyos na dumanas ng unang pagsubok sa 5 bituin. Ang pagsubok na madaling nalampasan ng isang 8 star na sinaunang Diyos ay parang buhay at kamatayan para kay Wang Lin. Isa sa mga kalamidad sa unang pagsubok ay ang body calamity. Bumalik sa Vermilion Bird Divine Sect, ang lower half ni Wang Lin ay puro buto. Ngayon, pagkarating sa Cloud Sea Star System, tumindi ito, at lahat mula sa kanyang dibdib at ibaba ay mga buto. Ito ay simula pa lamang, ang pagdating ng unang kalamidad. Patuloy na mabubulok ang katawan hanggang sa wala ng laman at dugo. Pagkatapos ang unang kalamidad ay magtatapos at ang pangalawa ay magsisimula. Kung walang mga pagbabago, ang kanyang orihinal na katawan ay walang alinlangan na mamamatay. Sa kabutihang palad, nakuha ni Wang Lin ang dugo ng puso ni Tusi, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong lumaban. Ang orihinal na katawan ay nakaupo sa ilalim ng lupa sa ilalim ng Origin Sect. Walang bakas ng laman o dugo. Buto na lang ang natitira. May manipis at kulay dugong pelikula na nakabalot sa mga buto. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang napakaliit na dami ng dugo na gumagalaw sa pagitan ng pelikula at mga buto. Sa pagsara ng avatar ni Wang Lin, ang mga mata ng kanyang orihinal na katawan ay nagsiwalat ng mga multo na ilaw na parabang siya ay nagising. Tahimik niyang tiningnan ang orihinal niyang katawan at umupo para protektahan ito. Inilagay din niya ang lahat ng kanyang pagtuon sa kanyang orihinal na katawan upang matulungan itong ibahagi ang sakit. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Sa 3 araw na ito, tumindi ang paghihirap ng orihinal na katawan. Ang pakiramdam na walang laman o dugo ngunit nananatili pa rin ang iyong katinuan ay sapat na para mabaliw ang mga tao. Sa loob ng 3 araw na ito, ang orihinal na laki ng katawan ay lumawak ng 10 ulit. Sa sandaling ito, sa ilalim ng Origin Sect, mayroong isang 100 football na balangkas na kalmadong nakahiga doon.
May mga kumikislap na liwanag ng dugo habang mas mabilis na damaloy ang dugo sa ilalim ng pelikula. Pagkaraan ng isa pang 3 araw, ang balangkas ni Wang Lin ay natapos ng lumawak at umabot sa mahigit 3,000 talampakan ng taas. Ang maliit na dami ng dugo ay dumadaloy pa rin sa mga buto, na lahat ay mas malaki kaysa sa isang tao. Gayunpaman, bumagal ang daloy ng dugo hanggang sa tuluyang mawala. Ang dugong ito ay dugo ng puso ni Tu Si. Sa mga araw na ito, ang dugo ng puso ay dahan-daang hinihigop ng mga buto ng orihinal na katawan. Nang masipsip ang lahat ng dugo, natapos ang unang kalamidad. Sa sandaling ito, ang mga mata ng orihinal na katawan ay kumikinang ng maliwanag na parang ang kanyang titig ay maaaring tumagos sa lupa at makita ang asul na kalangitan sa itaas. Kasabay nito, umalingaw sa ilalim ng lupa ang isang alon ng kaluskos. Kapahamakan sa buto. Ang kaluskos na tunog na ito ay nagmula sa kanang paa ng kanyang orihinal na katawan. Parang isang dambuhalang kamay ang unti-unting dumudurog sa kanyang malaking buto sa kanang paa. Ang kanyang mga buto ay nabasag at naging abo. Sa ilalim ng hindi maisip na sakit na ito, nanginginig ang orihinal na katawan. Gayunpaman, ang kaluskos na ito ay hindi tumigil. Mas naging intense sila. Parang kulog na umalingaw sa ilalim ng lupa. Bawat bitik ay buto sa orihinal na katawan na gumuho. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla. Nakatikip siya ng ngipin habang ibinabahagi ang hindi mailarawang sakit sa orihinal na katawan. Namamaga ang mga ugat sa mukha niya at bumagsak ang malalaking patak ng pawis. Ang kalamidad sa buto ay bumaba ng walang awa tulad nito. Sa makapangyarihang sigla ng mga sinaunang Diyos, kahit na wala ng laman o dugo, maaari silang gumaling hanggat may natitira pang bakas ng sigla. Ang unang pagsubok ay sigla. Matapos mabura ang sigla, darating ang kalamidad sa buto at susubukang sirain ang mga buto na hindi na makakabangon nang wala ang sigla. Kapag ang lahat ng mga buto ay nawasak, ang resulta ay kamatayan. Kung namatay ang kanyang orihinal na katawan, ang kanyang avatar ay mamamatay. Kung gusto niyang maipasa ang Bone Calamity, kailangan niyang gisingin muli ang kanyang sigla upang labanan ito hanggang sa magbago ang kanyang mga buto. Ang mga bagong nabuong buto ay magiging ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang mga mahiwagang kayamanan ay hindi makakasira sa kanila. Kaya naman, kahit na mas malala pa sa kamatayan ng sakit, nagtiis pa rin siya. Parehong nagtiis ang kanyang avatar at orihinal na katawan. Tiniis niya ang sakit ng kanyang mga buto na bali at gumuho. Kinailangan niyang maghintay hanggang sa sandaling mabali ang lahat ng kanyang mga buto upang makuha ang pinakamalaking tagumpay. Kung hindi, kahit na lumaban siya at nagtagumpay, ilan lang sa mga buto ang mababago at ang iba ay mananatiling katulad ng dati. Kung nangyari iyon, sinayang niya ang pagkakataong ito. Gayunpaman, naunawaan ni Wang Lin na habang tumatagal siya ay lumalaban, mas mababa ang antas ng tagumpay. Habang mas maraming buto ang gumuho, ang kahirapan ay tumaas. Sa totoo lang, hindi pinapansin ng mga dumaan dito sa 8 bituin, halos lahat ng 7 star na sinaunang Diyos ay pipiliin na hintayin ang lahat ng kanilang mga buto na bumagsak bago sila lumaban. Ito lang ang lahat para mapalitan nila ang kalamidad na ito sa isang malaking kapalaran. Maganda ang ideyang ito, ngunit bihira na talagang tumagal ng ganoon katagal ang sinuman. Kadalasan, kapag isang buto na lang na kasing laki ng kuko ng tao ang natitira, hindi nila maiwasang magsimulang lumaban. Bilang resulta, ang buto na kasing laki ng kuko ng daliri ay magiging ang tanging depekto sa katawan ng karamihan sa mga sinaunang Diyos. Dahil ganito ang mga 7 star na sinaunang Diyos, mas kaunting 6 na star na sinaunang mga Diyos ang nakatagal hanggang sa huling sandali. Ang huling sandali ay parang dulo ng landas. Mayroong hindi mabilang na mga hakbang pasulong kung nagtagumpay ka, ngunit kung umatras ka, nangangahulugan ito ng kamatayan. Ang kay Wang Lin ay hindi sigurado kung kaya niyang tumagal hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, upang mabago ang kanyang laman at dugo upang siya ay maging isang tunay na sinaunang Diyos at hindi isang hindi kumpleto, nagpasya si Wang Lin na ipagsapalaran ang lahat ng ito. Ang aking avatar ay isang cultivator na lumalaban sa langit, ang aking orihinal na katawan ay lumalaban sa linya ng dugo. Ako, si Wang Lin, ay ginugol ang aking buhay sa paglinang ng salitang Defi. Ako ay lumalaban sa langit, lumalaban sa kapahamakan, at kahit na lumalaban sa kapalaran. Ang isang kapahamakan lamang ay hindi sapat para pigilan ang aking lumalaban na landas. Ang avatar at orihinal na katawan ni Wang Lin ay nagniningning, na nagpapakita ng mga titig na hindi sumusuko. Walang sigaw o dagandong. Ang walang humpay na titig lamang na iyon ay nakapagpakita ng mapanghamong kalikasan ni Wang Lin. Ito ay hindi nakikita at nanginginig sa langit. Umalingaw ang mga kaluskos nang bumagsak ang kanyang buong kanang paa at maging ang lahat hanggang tuhod sa kaliwang binti ay naging abo. Ang tunog ng pagbagsak ng mga buto ay unti-unting naililipat sa ibabaw. Sa loob ng kalahating buwang ito, naririnig ng buong kontinente ng Moluo ang dumadagandong na dagandong na nagmumula sa lupa. Nung una mahina lang pero palakas ng palakas. Ngayon maging ang lupa ay bahagyang nanginginig.
Takot na takot ang mga mortal sa kontinente dahil hindi nila alam ang nangyayari. Nakaluhod lang sila at nanalangin para sa mga Diyos na huwag magalit. Ang mga cultivator ng Origin Sect ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Ipinadala nila ang halos buong sekta upang mag-imbestiga. Ang mga ingay na ito ay tila isang dagandong, at sa tuwing ito ay pumapasok sa kanilang mga tainga, hindi nila maiwasang mapiling. Si Li Xiangdong at Lu Yanfei, kasama ang dalawa pang matatanda, ay lumutang sa hangin at tumingin sa lupa. Dahil sa kanilang mga antas ng paglilinang, malinaw nilang naramdaman kung saan nanggagaling ang mga dagandong. Gusto ni Li Xiangdong na bumaba para tingnan, ngunit pinigilan siya ni Lu Yanfei. Gayunpaman, ngayon ang mga dagandong ay mas matindi, halos nanginginig sa langit. Kung ito nga, hindi ito magiging isyo, ngunit ang lahat ng pinagmulang enerhiya sa kontinente ay nagsimulang gumalaw na parang may hindi nakikitang puyaw ng tubig na sumisipsip ng pinagmulang enerhiya mula sa lahat ng direksyon. Ang mas ikinasindak nilang apat ay ang malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ay nagtitipon sa labas ng kontinente. Bagamat ang pinagmulang enerhiyang ito ay nasa labas, sa sandaling ito ay sumugod, ang hadlang sa paligid ng kontinente ay agad nababagsak. Sa pag-iisip ng mga kahihinatnan nito, mararamdaman nilang apat na nanginginig ang kanilang anid. Ang mas ikinagulat nila ay ang mga mabangis na hayop na lumitaw sa hamog sa labas ng kontinente. Sa ilang kadahilanan, maraming mabangis na hayop ang naakit sa kontinente ng Moluo. Lahat sila ay mabangis na tumitig sa kontinente, ngunit nagpakita rin sila ng pag-aalinlangan. Ilang beses na silang magsisingil ngunit pinigilan. Para bang mayroong isang bagay na talagang kaakit-akit dito para sa mabangis na mga hayop, ngunit dahil sa katwiran ay hindi sila ng ahas na kumilos. Nagbunga ito ng pag-aalinlangan. Mayroong rank 5 at kahit rank 6 na hayop sa kanila. Ang mas ikinasindak ni Li Xiangdong ay nakakita pa siya ng rank 7 na pinakamahusay. Ang isang rank 7 beast ay sapat na upang labanan ng isang mid-stage na Nirvana Cleanser Cultivator. Junior Sister Luo, hindi ko alam kung bakit mo pinatigil kaming tatlo, pero ngayon dapat na nating tingnan. Dapat nating malaman ng eksakto kung ano ang nangyayari na nagdudulot ng hindi inaasahang pag-akyat sa pinagmulang enerhiya at umaakit sa lahat ng mabangis na hayop na nagtatago sa Star Fog. Naisip ni Li Xiangdong ang rank 7 beast at nanginginig ang kanyang isip. Tinitigan niya si Lu Yanfei na may napakaseryosong ekspresyon. Tahimik ding tumingin kay Lu Yanfei ang dalawa pang matanda. Kinagat ni Lu Yanfei ang kanyang ibabang labi at tahimik na tumango. Kabanata 1158. Paulit-ulit na pagpino ng buto. Nag-aalalang sinabi ng isa sa dalawang elder, kung ito ay rank 7 beast lang, ayos lang. Natatakot lang ako na kung magpapatuloy ito, isang rank 8 beast na makakalaban sa isang pick na Nirvana Cleanser Cultivator ay maaaring lumitaw, at paano kung ang rank 9 na beast na walang pinagkaiba sa Nirvana Shatterer Cultivators ay maaakit na? Sa pamamagitan ng Mole Ango, ang aking mga kontinente ay maaakit na sa lungsod. Medyo nag-isip si Li Xiangdong at dahan daw ang sinabi, sa tingin ko ay hindi. Pagkatapos ng lahat, ang kontinenteng ito ay matatagpuan malapit sa gilid ng rank 4 na rehiyon, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang malalakas na halimaw sa paligid. Sana nga. Umiling ang matanda at ipinakita ang mapait na mukha bago tumingin kay Lu Yanfei. Kahit ngayon, hindi alam ng tatlo kung bakit pinigilan sila ni Li Yanfei na magsuri. Hindi nagpaliwanag si Lu Yanfei. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at sinisingil pababa. Nagkatinginan silang tatlo at tahimik na sumunod kay Lu Yanfei. Nang malapit na sila sa lupa, may kumislap na liwanag at tumagos sila sa lupa. Sa ilalim ng lupa, bumagal ang takbo nilang apat habang lalong lamilinaw ang mga dagandong. Dahil sa mas malapit sa tunog, hindi lang ang isip nila ang nanginig, pati ang katawan nila. Ang mga nakakatakot na pagbabago-bago ay nagmula sa kailaliman, na naging dahilan upang makaramdam sila ng pressure sa kanilang mga kaluluwa. Para bang may nakakatakot na pag-iral na maaaring mabigla sa mundo, at bago nito, silang tatlo ay mga langgam lamang. Ang malinaw na pakiramdam na ito ay agad na naging sanhi ng kanilang pagtigil at ang kanilang mga ekspresyon ay naging seryoso. Tanging mga mata lang ni Lu Yanfei ang nagliwanag at nakagat ang ibabang labi, ngunit walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ano ba yan? Para magbigay ng ganoong pressure. Ang mga pagbabagong ito ay hindi dapat maging isang kayamanan. Ang tatlo sa kanila ay lubhang maingat. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, itinikom ni Li Xiangdong ang kanyang mga ngipin at nanguna. Gusto niyang makita kung ano talaga ang nasa ibaba. Habang lumalalim ang mga ito, mas lumalalim ang pressure. Lalong nakakabingi ang mga dagandong, dahilan para manginig sila. Ang pressure na ito ay nagparamdam sa kanila na sila ay nakaharap sa katapusan ng mundo. Ang apat ay gumagalaw ng mas mabagal, at ang presyon na nagmumula sa ilalim ng lupa ay naglalaman ng isang pahiwatig ng kabaliwan. Nang maramdaman niyon ng apat ay agad silang nanginig. Iminumungkahi ko na umalis tayo kaagad. Si Lu Yanfei ay tahimik sa buong biyahe, at ito ang unang pagkakataon na nagpadala siya ng mensahe.
Ang natitirang tatlo ay tahimik na nag-isip saglit bago lumiwanag ang mga mata ni Li Xiangdong, at sinabi niya, tumanggi akong umalis nang hindi alam kung ano ang nasa ibaba. With that, agad siyang sumingil ng mas malalim. Saglit na nag-alinlangan ng dalawang matanda bago siya sinundan. Napabuntong hininga si Lu Yanfei at sumunod din. Habang palalim ng palalim ang apat ay papalapit na ang pinanggalingan ng tunog. Sa sandaling ito, ang dagandong ay mas malakas na kaysa sa kulog. Mula sa kanilang kasalukuyang kinatatayuan, maririnig nila ang orihinal na tunog, isang nakakaalog-langit, nakakaluskos na tunog. Ang ingay na ito ay parang tunog ng mga buto. Dahil dito, naramdaman nilang nanginginig ang lahat ng buto sa kanilang katawan. Gayunpaman, nang magsara ang apat at papasok na sana sa pinanggalingan, isang baliw na divine sense ang dumaan. Umalis ka sa lugar na ito. Ang banal na pakiramdam na ito ay napakalakas at bumagsak sa kanila tulad ng isang bagyo. Si Li Xiangdong ang pinakamalapit at direktang napaatras ng bagyo. Nanginginig ang kanyang katawan at umubos siya ng dugo habang umaalingaw-ngaw sa kanyang katawan ang mga popong sound. Siya ay umatras ng walang pag-aalinlangan at napuno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Hindi lang siya, maging ang katawan ng dalawang matanda ay nanginginig habang umuubo ng dugo at agad na umatras. Nanginginig ang kanilang isipan at lumitaw ang takot sa kanilang mga mata. Maging ang katawan ni Lu Yanfei ay nanginginig nang lumabas ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, lalo pang nagningning ang kanyang mga mata nang kinumpirma ng boses na ito ang haka-haka sa kanyang puso. Sinong senior ang naglilinang dito? Si Junior ay si Li ng Origin Sect, ikinulong ni Li Xiangdong ang kanyang mga kamay habang umaatres at sinubukang magsalita. Scram! Ang banal na kahulugan ay muling kumalat, ngunit ito ay ilang beses na mas malakas at mas baliw kaysa dati. Ang banal na pakiramdam na ito ay bumuo ng isang bagyo na naging sanhi ng panginginig ng kontinente ng Moluo. Isang baliw na kapangyarihan ang nagmula sa kailaliman at sumugod sa kanilang apat. Nang inig ang katawan ni Li Xiangdong at umubo pa siya ng dugo. Sa epekto ng kapangyarihang ito, napaatras sila sa isang tuwid na linya na parabang may hindi maisip na puwersa na tumulak sa kanila. Nanginginig ang lupa bago sila itinapon sa ilalim ng lupa. Nang siya ay bumusag sa ibabaw at lumutang sa himpapawid, may isa pang dagandong. Ang dalawang matanda ay itinapon mula sa ilalim ng lupa, parehong umuubo ng dugo. Nasa napakalungkot na kalagayan nila, at ganoon din si Lu Yanfei. Nakatayo silang apat sa ere, puno ng takot ang kanilang mga mata. Nanginginig ang kanilang mga puso habang nakatingin sa isa't isa. Huminga ng malalim si Lu Yanfei habang pinupunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at dahan-dahang sinabi ko na sa inyong lahat na huwag pumunta. Buti na lang, kahit nagalit si Grand Uncle Master, hindi niya kami gaanong nasaktan. Grand Uncle Master. Mapatla silang tatlo, at nakatatak sa kanilang isipan ang baliw na divine sense na iyon. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay natakot na sila, ngunit ang mga salita ni Lu Yanfei ay bumulaga sa kanila. Nag-isip sandali si Lu Yanfei at mahinang sinabi, Grand Uncle Master Lu Jihao. Dapat ay narinig na ninyong lahat ang tungkol sa kanya. Hindi pinansin ng apat sa ngayon, malalim sa ilalim ng lupa, ang katawan ni Wang Lin na may taas na 3,000 talampakan ay halos lahat ng buto nito ay nabasag, na nag-iwan ng abo ng buto sa hugis ng isang tao. May mga dumadagandong na dagandong pa rin na nagmumula rito. Kahit na ang karamihan sa bungo ay nabasag, at ito ay gumuho pa rin. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi mailarawan at nasusunog ang isipan ng parehong orihinal na katawan at ng avatar. Sa sandaling ito, nagmula ang mga kaluskos na tunog mula sa natitirang kalahating bungo, at lalo itong gumuho. Patuloy itong bumagsak, at nagkalat ang mga abo ng buto. Patuloy na lumiit ang bungo hanggang sa kasinlaki na lamang ng palad ng tao. Ang maliit na piraso ng buto na ito ay talagang hindi gaanong mahalaga sa isang 3,000 talampakang sinaunang Diyos, ngunit nagtiis pa rin si Wang Lin sa kabila ng katotohanang sapat na ang paghihirap na ito para mabaliw siya. Nagpatuloy ang dagandong. Ang buto na kasing laki ng palad ay nagsimulang magwatak-watak at naging mas maliit at mas maliit. Kasing laki lang ito ng kuko, ngunit dahil sa resulta ng pagbagsak, tuluyan na itong nawala. Tila huminto ang oras at tila hindi na gumana ang mundo. Ang mga belang buto ay naging abo at nagsimulang maglaho. Sa sandaling ito, biglang binuksan ng avatar ni Wang Lin ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kanang kamay. Tumigil ka. Sa isang salita, nang inig agad ang katawan ng avatar. Dumagundong ang mga tunog mula sa kanyang katawan habang umuubo siya ng dugo at napaatras. Kasabay nito, huminto saglit ang mga nagwawalang abo. Ilang sandali pa, ang aura ng isang sinaunang Diyos ay kumakalat na parang baliw. Ang pinagmulan ng enerhiya sa labas ng kontinente ng Moluo ay sumugod at sumara sa lugar na ito. Isang tahimik na dagandong na maaaring tumagos sa kaluluwa ang umalingaw sa ilalim ng lupa. Nagmamadali itong lumabas at umalingaw sa pandinig ng bawat mortal, cultivator, at nilalang sa kontinente.
Ang dagandong na ito ay naglalaman ng sumasalungat na kalooban. Ang avatar ni Wang Lin ay nagdusa ng malubhang pinsala mula sa backlash ng paggamit ng stop spell upang manalo ng pagkakataon para mabuhay ang orihinal na katawan. Nagsimulang mag-condense ang mga nagwa-Waldes na abo sa di maisip na bilis at bumuo ng isang piraso ng buto na kasing laki ng kuko. Sa panahon ng mga proseso ng recondensing, ang pinagmulan ng enerhiya ng kontinente ay naghalo sa buto. Ang nabagong buto ay mas malakas kaysa sa orihinal na mga buto ng orihinal na katawan na ito. Ang butong ito na kasing laki ng kuko ng daliri ay patuloy na lumaki hanggang sa ito ay 7 pulgada ang haba. Ang 7 pulgadang buto na ito ay kumuha ng isang magandang tipak ng pinagmulang enerhiya na nakaimbak sa kontinente ng Moluo. Ang buto ay lumalaki pa at hindi nagtagal ay nabuo ang isang hubog na bungo na halos 5 talampakan ng laki. Sa buto, nagkaroon ng pagsabog ng itim na liwanag, at ang itim na liwanag na iyon ay ang kalamidad sa buto na dumudurog sa mga buto ng sinaunang Diyos. Ang kalamidad sa buto ay patuloy na sinisira ang mga buto habang ang orihinal na katawan ay patuloy na nagreporma sa kanila. Ang cycle na ito ay nagpatuloy hanggang sa ang mga buto ng orihinal na katawan ay umabot sa tuktok. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng tahimik na dagandong nang magsimulang tumubo ang 5 talampakang bungo. Sa kalaunan, ang lahat ng pinagmulang enerhiya sa kontinente ng Moluo ay naabsorb, na walang naiwan. Sa sandaling ito, ang bungo ni Wang Lin ay ganap na nabago. Pulang liwanag ang sumikat mula sa kanyang mga eye socket, na nagpapakita ng isang hindi sumusukong kalooban. Ako ay isang sinaunang Diyos na ng ahas na lumaban sa langit. Ang isang kalamidad sa buto ay hindi ako kayang sirain. Maliwanag ang pulang ilaw mula sa mga mata ng orihinal na katawan at nagsimulang mabuo ang kanyang leeg. Kasabay nito, ang pinagmulang enerhiya na natipon sa labas ng kontinente ng Moluo ay nagmamadaling pumasok patungo sa proteksyon na hadlang. Ang proteksyon na hadlang ay gumuho na parang papel. Sa sandaling ito ay bumagsak, ang malakas na pinagmula ng enerhiya ay pumasok. Naging bagyo ito at sumugod sa Origin Sect. Ang lahat ng mga cultivator sa Origin Sect ay lumikas na. Nakatitig sila sa Storm of Origin na enerhiya na dumadaloy sa ilalim ng lupa. Ang pagbagsak ng hadlang at ang Surge of Origin na enerhiya ay naging dahilan ng pagpasok ng mga mabangis na hayop sa labas. Gayunpaman, bago sila kumalat, hinayla sila sa Origin Sect ng suction force na ito. Ang kalangitan ay natatakpan ng hamog, at ang hamog ay umagos na parang ilog sa lupa. Tila natakot ang mga mabangis na hayop sa labas. Lahat sila ay umatras at hindi nang ahas na magsara. Ang malalaking halaga ng pinagmulang enerhiya at fog ay mabilis na nasipsip ni Wang Lin. Nagpatuloy ang dagandong habang nagreporma ang mga buto ni Wang Lin sa napakabilis na bilis. Nag-recondensed ang kanyang mga buto habang kinakaharap ang Bone Calamity. Hindi lamang lumitaw ang kanyang bungo at leeg, ang buong itaas na katawan ni Wang Lin ay nagreporma. Bagamat malakas ang kalamidad sa buto, napilitan itong umatras mula sa sumasalungat na kalooban at desperadong pakikibaka ni Wang Lin. Hindi nito nagawang pigilan ng mga buto sa muling pagbuo. Ang lahat ng pinagmulang enerhiya at star fog sa loob ng 50 kilometro ng kontinente ng Moluo ay hinayla papasok. Mula sa malayo, mukhang isang higanteng puyo ng tubig ang nabuo, at ang Origin Sect ang sentro ng vortex. Mas malayo pa, isang higanteng hayop na hugis leon na nababalutan ng mga tinik ang lumipat patungo sa kontinente ng Moluo na may matako na tingin. Wala sa mga mabangis na hayop ang nang-ahas na lapitan ito nang kumalat ang aura ng isang rank 8 beast. Kabanata 1159. Baka. Lahat ng pinagmulang enerhiya sa loob ng 50 kilometro ay nagmamadaling pumasok, ngunit hindi pa rin ito sapat. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Wang Lin ay nagreporma at ang kanyang ibabang bahagi ay nagre-reforma pa rin. Ang pinagmula ng enerhiya ay patuloy na tumalon, na hinayla mula sa nakapalibot na 500 kilometrong lugar. Ginalaw ng higanting vortex na ito ang lahat ng pinagmulang enerhiya at star fog sa lugar, ngunit hindi huminto ang paglawak nito. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa kontinente ng Moluo, ang 500 kilometro ay talagang hindi gaanong mahalaga. 1,500 kilometro, 2,500 kilometro, 5,000 kilometro, 15,000 kilometro. 50,000 kilometro, 150,000 kilometro. 500,000 kilometro. Ang enerhiya ng fog at pinagmulan sa loob ng 500,000 kilometro mula sa kontinente ng Moluo ay nabaliw at sumugod sa kontinente. Napakakaunting tao sa Cloud Sea ang nakakaalam kung saan nanggaling ang star fog. Parang laging nandito ang star fog na ito. Kung lumingon ang isang tao, makikita ng isa na bago gumuho ang Celestial Realm at naroon pa rin ang Ancient Celestial Realm, umiral din ang fog na ito. Kung ano nga ba ang star fog ay isang mahirap na tanong para ipaliwanag ng mga cultivator sa Cloud Sea. Alam lang nila na dahil sa star fog na ito kaya napuno ang Cloud Sea ng mabangis na hayop. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang star fog, ngunit habang ang fog ay sumanib sa kanyang reforming bones, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit.
Habang ang pinagmula ng enerhiya mula sa loob ng 500,000 kilometro ng kontinente ng Moluo ay nagmamadaling pumasok, nagsimulang magbago ang mga binti ni Wang Lin. Ang sumasabog na bilis ng paglaki ay mas malakas kaysa sa kalamidad sa buto, at ilang sandali pa, nabuo ang kanyang kaliwang binti. Hindi nagtagal ay nag-reform din ang kanang binti niya. Matapos magbago ang lahat ng buto sa kanyang katawan, nawala ang kalamidad sa buto. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kalamidad. Matapos maibalik ang kanyang mga buto, nagsimulang lumitaw ang mga litid at nagreporma ang laman sa paligid ng kanyang mga buto. Gayunpaman, sa sandaling muling lumitaw ang laman na ito, agad itong bumagsak. Dumating ang kapahamakan sa laman at sa gayo'y nakamit ang layunin ng Podgiling ang kanyang sigla. Naghanda na si Wang Lin para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Sa sandaling lumitaw ang Flesh Calamity, pinunasan ng Avatar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at binuksan ang kanyang storage space. Ang mga kristal ng dugo na kasing laki ng kamao na nakuha niya mula sa Land of the Ancient God ay lumipad palabas. Ginamit niya ang ilan sa mga ito upang tulungan ang orihinal na katawan na mapanatili ang isang bakas ng sigla, at gagamitin niya ang iba rito. Sa sandaling ito, ang mga kristal ng dugo na ito ay lumipad at nahulog sa mga buto ni Wang Lin. Sa sandaling lumapag sila, sinalakay nila ang kanyang mga buto. Sa sandaling ilabas ni Wang Lin ang mga kristal ng dugo, lahat ng umaatres na mabangis na hayop ay tumigil, tumingin sa kontinente, at nagsimulang umungol. May bakas ng kabaliwan sa kanilang mga mata, na parabang ang mga kristal ng dugo ang pinakamainam na pagkain para sa kanila. Hanggat nakakakuha sila ng pabango, handa silang gawin ang lahat para dito. Habang nagpapatuloy ang mga dagindong, ang mga mabangis na hayop na ito ay agad na nagbago ng direksyon at sumugod sa kontinente ng Moluo. Mayroong rank 5, 6, at 7 na hayop sa kanila. Parang nabaliw silang lahat habang nagmamadaling bumaba. Nagulat ang mga cultivator ng Origin Sect sa mga pangyayaring ito. Nagising sila ng mga mabangis na hayop na nagmamadaling bumaba. Matapos masipsip ng orihinal na katawan ni Wang Lin ang mga kristal ng dugo, lumitaw ang mga linya ng dugo sa ibabaw ng mga buto. Habang ang pinagmula ng enerhiya at star fog ay sumisikat, ang laman ay nagsimulang mabuo sa mga linya ng dugo. Sa sandaling ito, ang mga dagindong ng mabangis na hayop ay pumasok sa lupa. Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ng Avatar, at ang mga mata ng orihinal na katawan ay nagbigay din ng makamulto na ningning. Umalingaw-ngaw ang mga kaluskos habang ang orihinal na katawan ay lumiit mula sa 3,000 talampakan hanggang sa laki ng isang normal na tao. Ang Avatar ay nag-charge at sumanib sa orihinal na katawan muli. Matapos isama ang kanyang orihinal na katawan, tumingala si Wang Lin at nagmamadaling lumabas. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound habang umaarangkada siya mula sa ilalim ng lupa. Sa sandaling sumibowl siya mula sa ilalim ng lupa, lahat ng mabangis na hayop ay sumugod sa kanya na parang baliw. Sumilay ang lamig sa mga mata ni Wang Lin nang humarap siya sa isang parang octopus na hayop at sumuntok gamit ang kanang kamay. Sa isang putok, ang katawan ng mabangis na hayop ay nanginig at ang dugo ay nagspray kung saan-saan, lumikha ng ambon ng dugo. Kahit na ang kaluluwa nito ay nabasag, ngunit isang hindi nakikitang enerhiya ang lumitaw at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang invisible energy na ito ay ang sigla ng mabangis na hayop at ang bagay na pinakakailangan ni Wang Lin. Malinaw niyang naramdaman na ang orihinal niyang katawan ay nagsimulang magreporma ng medyo mas mabilis nang pumasok ang siglang iyon sa kanyang katawan. Mabilis na sumugod si Wang Lin sa gilid ng isa pang halimaw at sinuntok. Halos mag-iwan siya ng mga after images habang palaipat-lipat siya sa pagsuntok. Nagdulot siya ng pagulan ng dugo sa kontinente ng Moluo. Ang mga mabangis na hayop na iyon ay gustong lamunin ang mga kristal ng dugo na hinigop ni Wang Lin, ngunit bago sila magtagumpay, lahat sila ay isa-isang sumabog. Isang malakas na dagindong ang umalingaw sa kalangitan. Isang hakbang si Wang Lin at nagpakita sa tabi ng isang higanting sawa. Nang ibukan nito ang bibig upang lamunin si Wang Lin, damapo ang kamao ni Wang Lin sa bibig nito. Umalingaw ang mga popong sound, pagkatapos ay pumasok ang sigla ng python sa katawan ni Wang Lin at sumabog ang bibig nito. Sa maikling panahon, mahigit 100 mabangis na hayop ang namatay. Matapos makuha ang kanilang sigla, naramdaman ni Wang Lin ang sobrang komportableng pakiramdam sa kanyang katawan. Nagningning ang mga mata niya at muli siyang tumakbo palabas. Isa-isang sumabog ang mga mabangis na hayop. Nang makita ito ng mga nakapaligid na cultivator na nagtatago, lubos silang nabigla. Ito ay totoo lalo na para kay Li Xiangdong at kumpanya. Mas maganda si Luyan Fei dahil medyo handa siya. Gayunpaman, tulalang tinitigan ni Li Xiangdong ang lahat ng ito, at ang dalawang matanda sa tabi niya ay napabuntong hininga. Grand Uncle Master. Siya ay Grand Uncle Master. Iyon ay isang rank 6 na beast, ngunit napatay ito ng isang suntok mula kay Grand Uncle Master. Sa sandaling ito, ang dagindong ng isang halimaw ay nagmula sa malayo. Sa gilid ng abot tanaw, 2,000 talampakan ang taas na hugis leon na hayop na nababalot ng mga tinek ang sumugod.
Sa sandaling ito ay lumitaw, ang lahat ng nakapaligid na mabangis na hayop ay nagkalat na parang ayaw nilang lumapit dito. Rango 8 Sword Lion Beast. Ang mga pupil ni Li Xiangdong ay nagkontrata at ang dalawang matanda sa tabi niya ay bumulalas. Maging si Luyan Fei ay huminga ng malalim at nagpakita ng kaba. Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagningning ang kanyang mga mata. Sa harap ng mga mata ng bawat cultivator, parang bulalakaw siyang sumugod sa kalangitan patungo sa makapangyarihang Rango 8 na mabangis na hayop. Mas mabilis pa sa kidlat ang galaw niya. Nang makalapit siya sa leon, walang awang sinipan ni Wang Lin ang kanyang kaliwang paa. Umalangaw-ngaw ang isang nanginginig sa langit na dagindong habang ang katawan ng makapangyarihang hayop ay nanginginig at sumabog sa ambon ng dugo. Isang malaking halaga ng sigla ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Para siyang Diyos na nakatayo roon, tinatamasa ang malaking halaga ng sigla mula sa Rango 8 na hayop. Biglang tumahimik ang paligid, at ang kasakiman mula sa nakapaligid na mabangis na hayop ay nawala at napalitan ng takot. Ang lahat ng mga cultivator ay tumitig sa tagpong ito, halos hindi makapaniwala sa kanilang sariling mga mata. Rango 8. Nagulat si Li Xiangdong at blanko ang kanyang isip. Tulala rin ang dalawang matanda sa likuran niya. Laking gulat nila. Kabanata 1160. Li Qianmei. Isang sipa lang ay nagawang pumatay ng isang rank 8 beast. Bagamat maaaring labanan ng isang rank 8 beast ang isang peak Nirvana Cleanser Cultivator, hindi ito maaaring gumamit ng mga kayamanan. Maaari lamang nitong gamitin ang batas na naiintindihan nito bilang mga spelling. Gayunpaman, isa pa rin itong rank 8 beast. Kahit nasa Cloud Sea, ang isang cultivator na maaaring agad na pumatay ng isang rank 8 beast ay sapat na malakas upang mapabilang sa mga makapangyarihan. Si Li Xiangdong at ang kumpanya ay tulalang nakatingin sa lahat ng ito. Pakiramdam nila ay ang Grand Uncle Master na ito na hindi pa nila nakita noon ay puno ng misteryo at kamahalan. Kahit na mayroon silang pagdududa tungkol sa pagkakakilanlan ni Wang Lin, pinili nilang baliwalain ito ng walang pag-aalinlangan. Sa makapangyarihang cultivator na ito sa aking origin sect, sandali na lang bago madaminin ng aking origin sect ang rank 5 na rehiyon. Si Li Xiangdong at ang dalawang elder ay tumingin sa isa't isa ng may mataas na espiritu. Kung alam nila na pinatay ni Wang Lin ang isang Nirvana Shatterer cultivator mula sa rank 6 na rehiyon, mas magugulat sila. Nang makita ng mabangis na hayop ang lakas ni Wang Lin, lahat ng kasakiman sa kanilang mga mata ay nawala at napalitan ng takot. Agad silang nagsimulang tumakas at papaalis na sana sa hanay ng kontinente ng Moluo. Walang pakialam si Wang Lin sa kung ano ang iniisip ng mga nakapaligid na cultivator. Patuloy niyang hinigup ang sigla ng Rango 8 na hayop upang labanan ang kapahamakan ng laman. Pagkaraan ng ilang paghinga, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at tumingin sa umaatres na mabangis na mga hayop. Siya ay sumulong na parang isang taga-ani ng buhay at agad na nilapitan ng isa sa mga nakatakas na mabangis na hayop. Direkta niyang sinuntok ang hayop na lumikha ng ulan ng dugo at sigla. Napuno ng mga kislap ng liwanag ang kalangitan habang gumagalaw si Wang Lin na parang kidlat sa kalangitan. Sa tuwing may kidlat, isang mabangis na hayop ang babagsak. Sa isang iglap, hinabol sila ni Wang Lin sa labas ng kontinente ng Moluo. Nagpatuloy ang mga kislap ng liwanag at umalingaw ang hiyawan sa mabituing kalangitan. Ang naghihintay sa lahat ng mabangis na hayop na naakit ng mga kristal ng dugo ay isang patayan. Ang massacre na ito ay tumagal ng halos 7 minuto bago ito unti-unting natapos. Sa wakas, wala nang mabangis na hayop sa loob ng 5,000 kilometro mula sa kontinente ng Moluo. Ang iilan na nakatakas ay mayroong isang nakakatakot na alaala na hinding-hindi nila malilimutan. May isang cultivator sa kontinente ng Moluo na parang Diyos. Ang protective barrier sa paligid ng kontinente ng Moluo ay naayos at ang lahat ay tila bumalik sa normal na parang walang nagbago. Gayunpaman, naroon pa rin ang pagkabigla ng lahat ng mga cultivator ng Origin Sect. Sa sandaling ito, sa labas ng Southern Courtyard, nakatayo doon sina Li Xiangdong, Luyan Fei, at ang dalawa pang matatanda. Bagamat matagal na sila roon, hindi sila naiinip. Ang lahat ng mga cultivator sa Southern Courtyard ay inilipat sa iba pang 3 courtyard. Bukod kay Shu Yun, na nasa tabi ni Luyan Fei, wala nang natitirang mga disipulo. Ang mga halamang ito. Lahat ba ay ibinalik ni Grand Uncle Master? Bumaba ang tingin ni Li Xiangdong sa mga halamang gamot sa looban. Matapos makitang tumango si Shu Yun, naging excited ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, malalim sa ilalim ng lupa sa ibaba ng patio, si Wang Lin ay nakaupo roon na ang kanyang orihinal na katawan ay nakaupo sa tapat, tahimik na naglilinang. Ang kanyang orihinal na katawan ay halos nakabawi bukod sa mga piraso ng laman na tumutubo pa habang lumalaban sa huling pagsubok. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkaraan ng 3 araw, kumislap ang liwanag sa dibdib ni Wang Lin at nawala ang kapahamakan sa laman. Matagumpay niyang naipasa ang unang pagsubok at 2 kalamidad ng Free Trial 7 Calamities.
Ang orihinal na katawan ay dahan-daw ang nagmulat ng kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang maliwanag na liwanag. Isang hindi nakikitang aura ang kumalat, ang kanyang balat ay mas magaspang, at ang kanyang mga buto ay mas malakas. Sa sandaling ito, ang orihinal na katawan ay naging isang tunay na sinaunang Diyos. Hindi na ito kumpleto tulad ng dati. Matapos lamunin ng walang katapusang enerhiya ng pinagmulan at ang mahiwagang fog, ang antas ng paglilinang ng orihinal na katawan ay tumaas ng husto. Isa pang bituin ang lumitaw sa tabi ng 5 bituin sa kanyang noo. Bagamat medyo malabo ang bituin na ito at hindi pa ganap na nabuo, napasaya nito si Wang Lin. Ang mga sinaunang Diyos ay hindi tulad ng mga cultivator. Ang bawat bituin ay sadyang napakahirap makuha. Sa nakalipas na 1,000 taon, dumaan si Wang Lin ng maraming paghihirap at nagsagawa ng hindi mabilang na mga panganib upang sa wakas ay magawang maabot ng kanyang sinaunang Diyos na katawan ng 5 bituin. Bagaman malabo pa rin ang ika-6 na bituin, maaari itong gumamit ng higit na lakas kaysa dati. Higit sa lahat, kapag naabot ng isang sinaunang Diyos ang 6 na bituin, makakagawa na sila ng sarili nilang Moongazer Serpent. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Iniwan ni Wang Lin ang kanyang orihinal na katawan sa kailaliman ng kontinente upang patuloy na sumipsip ng pinagmulang enerhiya at simulan ang pagbuo ng kanyang Moongazer Serpent. Umalis si Wang Lin sa ilalim ng lupa at nagpakita sa bahay sa looban. Nagpakawala siya ng malalim na hininga, at ang kanyang kalooban ay napakakaaya-aya. Ang orihinal na katawan na ito na pumasa sa pagsubok ay magpapalaki ng kanyang lakas sa Cloud Sea. Gamit ang kanyang avatar at orihinal na katawan na pinagsama, ang pagpatay sa isang maagang yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator ay hindi magiging kasing hirap ng dati. Gayunpaman, malaki ang agwat sa pagitan ng maaga, kalagitnaan, huli, at peak na Nirvana Shatterer. Hindi ko alam kung kaya kung tumayo hanggang sa kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Shatterer Cultivators na pinagsama ang orihinal kong katawan at avatar. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang tinutulak niya ang pinto at lumabas. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa kanyang mukha, at napakaginhawa nito. Ang hadlang ay naisaaktibo muli, kaya ang kalangitan ay asul at ang mga puting ulap ay makikita. Sa pagtingin sa mga halamang gamot sa looban, gumawa ng desisyon si Wang Lin. Magtatagal siya ng ilang oras para mapataas ang kanyang cultivation level gamit ang kakaibang alchemy ng Cloud Sea. Habang nagmumuni-muni, bumaling ang tingin ni Wang Lin sa 5 tao sa labas, at dahan-dahan niyang sinabi, "Maaari kayong pumasok." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit naglalaman ito ng bakas ng kamahalan. Sa sandaling ito ay nahulog sa tainga ng 5 tao sa labas, lahat sila ay huminga ng malalim. Tense sila pero puno ng respeto habang naglalakad papasok. Lalong kinabahan si Xu Yun habang sinusundan niya si Lu Yanfei. Sa sandaling pumasok si Li Xiangdong at ang kumpanya, magalang nilang sinabi, "Binabati ni Disciple si Grand Uncle Master." Hindi ko alam na nakabalik na si Grand Uncle Master, at napabayaan naming batiin si Grand Uncle Master. "Parusahan mo kami." Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis na ang lahat. Si Xu Yun ay hindi na maaaring manirahan dito at bumalik sa Southern Pavilion kasama si Lu Yanfei. Ang buong katimugang patio ay isa na ngayong restricted area na walang mga alagad na pinapayagang pumasok. Kasabay nito, sa ilalim ng utos ni Wang Lin, maraming mataas na kalidad na mga tabletas at mga recipe ng tableta ang ipinadala sa kanya. Gayunpaman, wala sa mga pildores na ito ang nakakakuha ng mata ni Wang Lin. Matapos obserbahan ng mga ito, itinago lamang niya ang mga recipe at pinaalis ng mga tao ang mga tabletas. Habang si Wang Lin ay nag-aaral ng alchemy, ang isang baliw na paghahanap dahil sa pagkamatay ni Shi Luoxing ay nagsimulang malayo sa kontinente ng Moluo. Ang mga cultivator ng iba't ibang ranggo 6 na sekta ay nagpadala ng mga cultivator upang suriin ang mga kontinente. Ang ilan ay napunta pa sa mga rehiyong nasa ibaba ng rank 5. Habang nagsimulang lumipat ang rank 6 na rehiyon, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa Jade at Recipe. Naalarma nito ang rank 7 region at nakuha pa ang atensyon ng rank 8 region. Ang mga sinag ng mga ilaw ay lumipad mula sa ranggo 7 at 8 na rehiyon patungo sa selyadong ligaw na kontinente sa ranggo 5 na rehiyon. Ang star fog sa kailaliman ng Cloud Sea ay sobrang siksik, kaya't kahit na ang isang Nirvana Shatterer Cultivator ay nakakalat lamang ng kanilang Divine Sense sa 500 talampakan. Ang pagmamadali sa star fog ng walang paghahanda ay parang bulag, at napakadaling mawala. Nanirahan dito ang pinakamakapangyarihang mabangis na hayop. Gumamit pa nga ang ilan ng mga spelling para maging isa ang kanilang katawan sa fog para maunawaan ang batas. Kung walang cultivator ang nagudyok sa kanila, hindi sila gagawa ng inisyatibo na umatake. Kung ikukumpara sa kanila, ang ilang mga planeta ng paglilinang sa star fog ay parang mga tagalabas, ganap na hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ng ilang kultibasyong planeta na ito ay nanginginig sa langit. Kahit ang makapangyarihang mga hayop na ito ay natatakot sa kanila at hindi maglakas loob na lapitan sila.
Ito ang rank siyam na rehiyon ng Cloud Sea. Mayroong 7 cultivation planeta na nakaayos sa malaking deeper formation sa gilid ng rank siyam na rehiyon. Lumikha ito ng isang layer ng proteksyon sa kanilang paligid, na ginagawa itong walang pagkakaiba sa pagitan nila. Sa sandaling ito sa unang planeta ng pagbuo, sa ilalim ng milyon-milyong layer ng proteksyon, mayroong isang prairie, at sa prairie na iyon ay nakatayo ang isang matayog na gusali. Ang gusaling ito ay isang estatwa ng isang cultivator na nakaturo sa langit na tila nagmumura dito. Isang mahirap na ilarawan ng pakiramdam ng kamahalan ng bumalat sa lugar. Ang prairie ay ganap na tahimik at kung minsan ay iilan lamang na maliliit na espiritong hayop ang lilito. Naglaro sila at mabilis na lumayo sa malayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang sinag ng liwanag ang sumara mula sa abot tanaw. May isang babae sa loob ng sinag ng liwanag. Siya ay maganda, ngunit siya ay may kakaibang kulay ng buhok. Siya ay may isang ulo ng asul na buhok. Sa buong Cloud Sea, isang tao lang ang may ganoong buhok. Iyon ang rank siyam na heaven-breaking sect na si Li Chenmei. Nagsimula siyang maglinang sa edad na 5, umabot sa yugtong ng foundation establishment sa edad na 7, core formation sa edad na 19, nascent soul sa edad na 26, soul formation sa edad na 37, soul transformation sa edad na 45, at ascendant sa edad na 61. Pagkatapos ng 100 taon ng paglilinang, siya ay nasa rurok ng Yin stage. Pagkatapos ay ibinuhos ng buong heaven-breaking sect ang kanilang pagsisikap sa paglinang sa kanya. Matapos ang higit sa 400 taon, naabot niya ang rurok ng yugto ng Nirvana Scryer. Pagkatapos, makalipas ang 300 taon, siya ay naging isang mid-stage na Nirvana Cleanser Cultivator. Pagkatapos ng 500 taon ng pagsasanay sa labas, siya ang naging pinakabatang Nirvana Shatterer Cultivator sa Heaven-breaking sect. Hanggang ngayon, nagkultibo siya ng mahigit 1,300 taon at naabot na niya ang uling yugto ng Nirvana Shatterer. Sa Cloud Sea, ang pangalang, Li Chenmei, ay isang alamat. Binabati ni Disipulo Li Changmei ang ninuno. Nawala ang liwanag, tumambad sa loob ang isang magandang babae. Lutaw na ang jade ni Sima Mo. Maglakbay sa rank 5 na rehiyon. Kung maaari, hanapin ang taong nakahanap ng jade at ibalik ang mga ito kasama ng jade, isang sinaunang tinig na puno ng mapanglo ang dahan daw ang umalingaw mula sa rebulto. Magalang na tumanggo si Li Chenmei at umalis. May isang maputi ang buhok na matandang nakaupo sa loob ng rebulto. Maraming butik sa kanyang nabubulok na katawan at may reminiscence sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling siya at nagpakawala ng buntong hininga. Senior Brother Sima, noon, baka si teacher ang mali.